Ay naku, ikaw, pangalawa. Nanay, sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpanggap na may sakit. Dito ka na lang at huwag kami utusan. Lahat tayo ay abala, hindi ba? Hindi ka ba pwedeng tumahimik? Ano bang ingay ito? Ay naku, Gilan, palagi ka na lang maingay. Palaging nagkukunwaring may sakit. Kailan ba ito matatapos? Kung ganyan ka pa rin magkunwari, ang ating dekadang relasyon ay nagtatapos na dito. Maghiwalay na tayo. Pagkatapos ng paghihiwalay, sama-sama kami ni Swen. Meron kaming suporta sa isa't isa. Hindi ako nagkukunwaring may sakit. Mabilis, mag-empack ka na. Okay. Anong ingay-ingay? Hindi ba't naghiwalay lang? Huwag kang magpakatanga. Mabilis, pumasok ka at ayusin ang mga bagay. Tingnan mo kayo. Nanay, kumusta? Wala namang masama, di ba? Ay naku. Pero sa totoo lang, kung talagang maghihiwalay na, kailangan din namin ng pera. Nandito pa kami. Isipin mo na lang na tumutulong ka ulit sa amin. Iyan na ang lahat. Huwag. Hindi. Sige na lang. Inay, hindi mo na magagamit ito. Hindi ko kayo pinabayaan. Wen Wangkay. Boss. Pangalawa, hindi ako nagkukunwari na may sakit Ayaw kong maging pabigat sa inyo. Noong bata pa ako, hindi ko na-enjoy ang buhay ng maayos. Natapos na ang awit, naghiwa-hiwalay na ang tao. Pagsisisi. Walang silbi. Gusto mo bang muling mabuhay para sa sarili mo? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Gilan, ano ang ginagawa mo? Hindi ba't napagkasunduan natin ito dati? Kapag ikinasal na si Nansaw, maghihiwalay na kami. Maghihiwalay. Bumalik ako sa 20 taon na ang nakalipas. Noong gabing paghihiwalay. Ngayon, kung mag-aaway, wala na akong matutuluyan. Kailangan kong ayusin ang sitwasyon muna. Makahanap ng paraan para sa ekonomikong kalayaan. Gilan, bagamat tayo ay isang blended family, ngunit ako ay palaging nagsusumikap para sa katarungan. Ang bahay ay pag-aari ng kumpanya. Noong nakaraan, nag-asawa ang bunso at kumuha ng asawa. Ako ang nagbigay ng 500 bilang ng kasal. Nawala na ang lahat ng ipon ko. Gilan, nang dumating ka, hindi ba mayroon ka pang kaunting dote? Ngayon, nahihirapan ang pamilya. Ihanda mo na lang ito para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Magkakasama kaming harapin ang pagsubok bilang isang pamilya. Dumating na. Parang eksaktong eksena noong nakaraan. Sinasabi nilang maghihiwalay na. Pero sa totoo lang, gusto nilang ubusin ang lahat ng naipon ko. Ngayon, nag-away na tayo. Ako pa ang walang bahay. Kailangan mong manatiling kalmado. Hanapin muna ang lugar kung saan niya itinago ang pera bago tayo magsalita. Inay, tama si Dad. Sige na. Hindi ba't ito na ang napag-usapan natin noon? Tama. Magdesisyon ka na agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Kung kailangan talagang maghiwalay, dapat ilabas ang mga account. At ilagay ito sa liwanag. Dapat pantay-pantay ang lahat. Tama ba ang sinasabi ko? Ano bang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ang ibig kong sabihin ay, kung kailangan na nating maghiwalay, dapat ay linawin natin ang mga account. Hindi naman galing sa hangin ang pera ko. Na parang dumapo lang. Bakit parang nagbago siya ngayon? Nanay, tingnan mo. Ano bang sinasabi ng pamilya? Hindi siya marunong magsalita. Ang ibig niyang sabihin ay, ang pera ninyo, hindi ba't pera rin natin yan? Ginagamit lang natin pansamantala. Kami, mga kapatid, sa huli kailangan pa rin magpakita ng paggalang sa iyo, di ba? Tama. Ang paggalang na ito ay mula sa puso. Hindi ito isang kalakalan. Kapatid, ikaw ay may pamilya na. Alam mo na mahirap ang magtaguyod ng tahanan. Kailangan mong mag-isip kung paano kumita. Kumita ka sa sarili mo. Lagi mong iniisip ang pondo ng libingan ng matanda. Ano bang nangyayari? Asawa, anong nangyayari sa'yo ngayon? Bakit ganyan ka makipag-usap? Parang may itinatago ka. Ang sinasabi mo ay, parang pinaplano natin ang laban mo. Isang pamilya tayo. Bakit naman? Mamatay kang matanda. Enye. Anong ginagawa mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Ikaw na. Medyo labis na yan Tanungin mo ang misis mo. Ano ang ibig sabihin? Ng paggalang sa nakatatanda at nakababata. Nanay, dati hindi ka ganyan Dapat may itsura ang bahay na ito. Na parang tahanan. Paggalang sa mga nakatatanda at nakababata. Ang paggalang sa isa't isa ay mahalaga. Mayroon akong 2 pagpipilian para sa iyo. Una, humingi ka ng tawad sa akin. Para sa sinabi mo kanina. Pangalawa, kailangan mong agad, ilabas mo ako. Sobra na. Gilan, hindi ba't pumayag ka dati? Na lumipat si Nansaw. Ano na nangyari ngayon? Sinasadya mo bang makipagtalo sa akin? Sa matinding laban, ako ang nalulugi ngayon. Kailangan ng ibang paraan. Ay naku. Tatay, iniisip ko ito para sa iyo. Isipin mo, kasal lang ni Nansaw, tapos pinapalayas mo siya. Ano ang tingin ng mga kapitbahay sa iyo? Ano ang tingin ng mga lider sa opisina sa iyo? Baka isipin niya na, ikaw ay walang puso at walang prinsipyo. Sa huli, maapektuhan ito ang iyong reputasyon at hinaharap. Kailangan mong isipin ito. May katwiran din naman. Mama, ngayon, parang nagbago ng tao. Lahat ng sinasabi tama. Hindi na basta-basta. Sa kabila ng lahat, kailangan talagang hatiin ang bahay ngayon. CJ,
Kung maghihiwalay, edi hiwalay na. Ay, ito naman. Ito ang mga bagay na inihanda para sa kasal ninyong dalawa. At saka sa pang-araw-araw. Pampuno sa mga kakulangan ninyo. Kung gusto ninyong maghiwalay, kailangan ninyong isipin. Unahin nating linawin ang mga utang na ito. Para maging malinaw. Makatarungan at patas. Sino ba? Huwag na nating iwasan ang utang. Sulat ng utang. Sulat ng utang. Golan, di ba sinabi mo dati, hindi mo gustong dagdagan ang pasanin ng mga bata. Lahat ng mga utang na ito, ikaw lang ang magbabayad ng mag-isa. Hindi ako mag-isa, na magdadala ng mga utang na ito mag-isa. Huwag mong mapikon siya. Bilang isang pamilya, tayo ay kabuuan. Nawalan tayo ng 24,000. Hala, isang tao lang. Kada isa ay 300. Uy, pangalawa, itong 300. Kunin mo na. Ang 600 ito ay sayo. Hindi, nanay. Sa utang na ito, hindi pwedeng sa akin to. Ano? Nanay, sa totoo lang, ayaw ko talagang hatiin ang pamilya na ito. Kami nga, ay itinuturing ka pa rin naming tunay na ina. Kaya sa hinaharap, kami ng mga kapatid, kailangan pang alagaan ka, di ba? Noong nakaraang buhay, ikaw ang nangloko sa akin gamit ang mga matatamis na salita. At dahil dito, nalugmok ako sa South Province. Sa buhay na ito, hindi na ako maluloko muli. Walang pagkakaiba. Kung walang pagkakaiba, dito na lang tayo sa gabi na ito. Sige, maghiwalay na tayo. Xiao Sui, maghintay ka sandali. Nanay. Sui noon, nalilito ang nanay ko. Marami kang pinagdusahan. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Bakit parang nagbago ka na? Sui bitbit mo itong 300 piso. At sa Nansawa, bumili ng masarap na pagkain. Kahit na, mama, ibigay sa iyo ang kompensasyon sa kasal. Hindi pwede, mama. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Mabuti ka na lang. Mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Ay naku, ibigay mo lang sa akin. Salamat, nanay. Sa nakaraang buhay, kayo ng pamilya mo. Ganun ang pag-aayos sa akin. Sa buhay na ito, ako. Namumuhay ako ng ganito. Bata, ihugas mo ang damit ng pangalawang kuya. Bilisan mo. Kapatid na babae, tulungan mo akong patuyuin ang kumot na ito. Huminto ka. Dalawang Ginoo, saan ka pupunta? Hindi ba papunta ka sa trabaho? Grown up ka na. Mga bagay mo, hindi mo magawa ng maayos. Para bang kumain? Kailangan pang pakainin. Ay, hindi nanay. Anong ibig mong sabihin? Kakaiba na ang sitwasyon sa bahay kamakailan. Ako bilang ina, di ba dapat ko nang alagaan ito? At ikaw pa, na matanda na nga, hindi mo alam. Ayusin mo ang sarili mong mga bagay. Inay, yung mga gawain ito dati, hindi ba ikaw at si Sunny ang gumagawa? May utang ba ako sa inyo? Lagi kayong tamad. Tapos may audacity pang sabihin ang ganito. Nanay, ganyan ka magsalita. Medyo masakit na Ngayon, alam mo na ang halaga ng dangal. Nagmamalaki sa mga babae. Hindi ka ba galing sa isang babae? Noon, ang nanay, mababa ang boses at mahinahon. Bakit bigla kang naging ganito kagaling? Mama, kung patuloy ka sa ganyan, hindi na kita. Tutukuyin na nanay Ayos na. Nanay, sa susunod, maghugas ka ng sarili mong damit. Ipapalakad mo rin ang sarili mong kama at kumot. Ayos na rin yan. Di ba sinabi mo? Ay naku, sige na. Bakit ka pa nandito? Hindi ka na pumasok sa trabaho, di ba? Tara na. Papasok na. Baka ako na lang ang maglaban ng mga damit na iyon. Mag-aral ka na lang ng maayos. Kailangan makapasa sa pagsusulit sa kolehiyo ngayong taon. Nanay, pero wala akong pera. Hindi rin papayag ang tatay ko. Hindi nag-aaral. Gusto mong tumanda ng walang ambisyon. Sasabihin ko sa tatay mo, huwag nang sayangin ang oras. Umalis ka na, bilis. Inay, ay naku, tama na. Huwag ka nang magpanggap. Mabilis, mag-aral ka na. Kailangan nating malaman ito agad, tungkol sa tunay na kalagayan ng ekonomiya sa bahay. Ay, anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakagulo dito? Parang magulo ang bahay. Ayusin ko lang ito. Naku, napansin ko na parang nagbago ka na. Ang tao kasi ay palaging nagiging mas mabuti. Ayos na ang bahay. Masaya na. Ang pakiramdam. Oh, naiintindihan ko. Gusto mo bang linisin ang bahay habang wala ako? Para bigyan ako ng sorpresa. Salamat. Ay naku. Ito lang ang maliit kong balak. Nanahuli mo. Salamat sa pagod, asawang mahal. Sige lang, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ay, may mga bagay pa akong kailangan ayusin sa opisina. Kailangan kong bumalik sa opisina. Halos mahuli na ako. Mukhang hindi pwedeng magmadali sa bagay na ito. Kailangan maging mas maingat. Nanay, bumalik na tayo. Mama, halika. Umupo. Halika. Mama, uminom ka muna ng tubig. Mama, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay.
Gusto kong umuwi. Kailangan kong linawin ang tungkol sa dote. Para hindi na may masabi pang masama ang iba. Ngayon, may mga alinggaw sa bahay. Umalis muna si Xiao Sui. Mabuti na rin na umiwas sa gulo. Sige na, kasama mo ang tatay mo. Ipaliwanag ng maayos ang bagay. Hindi kami nakikipag-away sa bahay. Pero hindi rin kami takot sa problema. Dahil nandito ang nanay namin. Salamat nanay. Salamat nanay. Salamat nanay. Nagbago na si nanay. Mas maunawain kaysa dati. At saka, walang sinuman ang mang-aapi sa ating nanay ngayon. Ngayon, ang nanay, hanggat hindi siya nang aapi ng iba, ay salamat sa Diyos. Tama. Sino bang nag-utos sa'yo na magsalita ng ganyan tungkol sa nanay? Mag-ingat na marinig ng iba. Walang pakialam sa ginagawa ng iba. Tayo, basta't mabuhay ng maayos. Ang ating maliit na buhay. Alaynan. Ayos lang yan. Hintayin mo ako dito. Mag-ingat ka, Nanzeu. Tumigil ka. Sa gitna ng araw, nang huhutot ng hayagan. Batang ito, nang hihimasok ka ba? Ay naku, mag-ingat ka. Batang ito, huwag na masyadong makialam sa hinaharap. Kung hindi, makikita kita minsan. Naintindihan mo, umalis ka na. Tumigil ka. Timog na lalawigan. Nansao. Nansao. Ay, nanay, nasaan si Nansao? Wala si Nansao sa bahay. May kailangan ba kayong sabihin sa kanya? May magandang balita ngayon. Talagang magandang balita. Sila'y magkapatid. Kailanman ay hindi nila inaalintana ang kapatid na ito. Gusto kong makita. Ano ang masama nilang binabalak ngayon? Nansao may pagkakataon na tayong ipagmalaki ang ating pamilya. Nandito na si Dad. Saktong-sakto. Dad, bilisan mo, ipakita mo kay Mom. Ayos lang. Asawa. Isang magandang balita. Suporta sa hangganan. Sa tingin namin, bata pa si Nansao. Siya ang pinakaangkop. Suporta sa hangganan. Dumating na. Pareho ng plano noong nakaraang buhay. Gusto nilang ilayo ng gusto ang anak ko. Hayaan mo silang magpasya. Sa pagkakataong ito, hindi natin sila dapat pahintulutan na magtagumpay. Pangalawa, ikaw na ang mauna. Ako. Dahil. Ako. Hindi pumapasok yung pangalawa. Pumapasok yung panganay. Hindi. Inay. Tingnan mo. Hindi ko kaya. Mas matalino ang dalawang bunso. Mas bagay pa sila magkasama. Ikaw ay kasal na. At napakamaingat. Hindi ba dapat mong bigyan ng puwang ang nakababatang kapatid? Pinakamainam si Nansao. Ang ganitong karangal na bagay sa inyong dalawa ay pinapasa-pasa lang. Gilan, huwag kang magkalat, okay. Bata pa si Nansao. Hayaan mo siyang mag-ensayo. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Kakatapos lang ikasal ni Nansao. Hayaan mo na siya. Suportahan ang bordo. Yung ganitong plano mo, palaging may masamang intensyon. Parang may masamang balak. Tingnan mo, magandang niyaya ko. Si Anggilan, ano na? Lalong hindi na marunong magpasalamat. Yung batang ito, kailangan bang lumabas at maglakbay? Siyempre, magandang bagay ang maglakbay. Pero dapat gusto mo talaga. Dapat malinaw ang layunin. Huwag mong gawing pabigat. Gawin mo ang lahat para makaalis. Nanay, ay naku, humupa ka na. Sinasabi ko sa iyo, tatay, ito ay para sa ikabubuti ng pamilya, di ba? Halika, uminom ng tsaa. Nanay, yung iyong dote, hindi naman ito magagamit sa ngayon, di ba? Pwede bang makahiram kami? Kailangan lang namin ito pansamantala. Ganito kasi iyon. Ngayon sa pabrika, mayroong isang espesyal na patakaran. Pwede kang bumili ng taon ng serbisyo. Ito ay magandang bagay para sa hinaharap. Gilan, hindi tayo dapat mag-usap na parang hindi tayo pamilya. Dapat mas malayo ang tingin natin. Yung perang iyon ay para sa aking pagretiro. Walang sinuman ang pwedeng humawak niyan. Ay naku, bakit ka pa mag-aalaga ng matanda? Nandito naman kami ng kapatid ko. Kami niyan. Magpapakita kami ng paggalang sa'yo. Para sa iyong pagtanda, nakadepende siya sa plano at sa kanyang sariling kumpiyansa. Hindi sa iba. Hindi ako makasandal. Mas mabuti pang umasa ako sa sarili ko. Yang Gilan, bakit parang naging napakamakasarili ka ngayon? Hindi ako makasarili. Dahil sinasabi niyo palagi na para sa kabutihan ng Nansao, kayo ang magbibigay ng pera para makapagsimula si Nansao ng negosyo dito. Maliit na negosyo. Magtayo ng isang karera. Kapag kumita sila, magtutulong sila sa inyo sa pagretiro. Hindi ba't ito ay isang magandang solusyon? Hindi maganda. Hindi maganda. Yang Gilan, ang anak niyo, si Nansao. Pumatay siya. Nansao, hindi siya gagawa ng ganyan. Totoo yan. Sandali lang. May mga tao na darating para mag-imbestiga. Yang Gilan, kung kumalat ang balitang ito, maapektuhan din ang trabaho ng pamilya niyo. Tiyak na maapektuhan. Nandito lang ako para magbigay ng impormasyon. Ipaliwanag mo ng maayos bago ka umalis. Matagal ko nang sinabi iyon. Huwag sanain ang bunso. Tingnan mo. Ngayon, nagkaroon ng ganitong malaking issue. Ngayon, ako. Kailangan talagang pumunta. Para linawin ito. Ito na ang mukha ng pamilyang Wen. Ayaw mo na ba? Itong Nansao. Walang ginagawa. Kahit sa araw-araw, hindi naman nag-aasikaso ng mga seryosong bagay. Kumpara sa dalawang kuya na ito, paano ka makakapagsabi?
Sabihin mo sa akin, paano ka makakapagsabi? Ay naku, sinasabi ko na nga, si Nansu na bata. Hindi talaga siya maasahan sa paggawa. Mga magulang, tungkol dito, kung totoo man, malaki ang magiging epekto nito sa amin. Ang suhestyon ko ay, ngayon, magsasagawa tayo ng boto. Hayaan si Nansu, na pansamantalang lumipat. Huwag na tayong magsalita. Nanay, mahalaga ang bagay na ito para sa ating kinabukasan. Kailangan mong isipin ang tungkol sa atin. Ganito, papasok muna ako. Ayusin ko ang gamit ni Nansu. Ilalabas ko na muna siya. Susubukan kong alamin ang sitwasyon. Paano sabihin si Nansu ay anak mo rin? Paano sabihin kapatid niyo siya, di ba? Ganito niyo siya tinatrato. Mapapatawad niyo ba? Kayong mga walang pakiramdam. Asawa ko. Asawa ko. Nagtanong ako sa isang tao. Hindi maganda ang kalagayan. Sabi nila doon, kung makakakuha tayo ng 10,000 piso para sa suhol, marahil ay maaring magaan ang hatol. Nanay, kumuha ka na ng pera para mailigtas si Nansu. Tama nga. Hindi na pwedeng mag-atubili pa, ma. Nang iimbot na naman siya ng pera ko. Kung talagang kailangan mong mag-ayos, bakit hindi mo sabihin ng malinaw? Sino ang hahanapin? Paano ang gagawin? Walang patunay, gusto pa rin ng pera. Malinaw na isang panlilin lang ito. Paglabag sa batas. Kung totoo man, mayroong makatarungang paglilitis ng batas. Gumastos ng pera para ayusin ito. Ang ganitong pagkakamali sa ibabaw ng pagkakamali. Hindi ko kailanman gagawin, ako si Gilan. Hindi mo ba kayang tingnan ng walang ginagawa? Na nakulong si Nansu. Kung hindi siya makakalabas, sino ang mag-aalaga sa iyo sa hinaharap? Kung talagang siya ay nagkasala, dapat niyang harapin ang mga konsekwensya. Bilang isang adulto, dapat siyang tumanggap ng responsibilidad. Tungkol sa pag-aalaga, hindi ako umaasa sa iba. Kailangan umasa sa sarili. Nanay, hindi rin ligtas ang pera kapag nasa kamay mo. Saka, kami na ang mag-aalaga sa iyo sa pagtanda. Tama, nanay. Kami ang iyong mga tunay na anak. Kami ay maglilingkod sa iyo. Paano ko gagamitin itong pera ko? May plano na ako. Hindi na ninyo kailangang alalahanin. Mag-alala kayo. Gilan, bakit ka naging ganito? Parang bato ang puso mo. Hindi ka na maintindihan. Naging bato na ang puso ko. Ngayon ko lang naisip yun. Naiintindihan ko na. Nakita ko na ang tama at mali. Kamusta, kasama? Pwede bang itanong, dito ba ang tahanan ng VietDet Zoo? Kamusta, kasama? Pwede bang itanong, dito ba ang tahanan ng Viet Det Zoo? Kapatid, ako ang ina ni Wen Nansao. Wen Nansao. Totoo. May nangyari. Kapatid Gilan, kami ay dumating ng espesyal para pasalamatan ang iyong anak, ng Guliat Nsiu. Matapang at matalino, tumulong sa atin na mahuli ang mga salarin na nagtatago. Siya ay tunay na bayani. Sinasabi mo na ang anak ko ay hindi salarin. Siya ang bayani. Siyempre, karapat-dapat ding respetuhin ang ina ng bayani. Ang mga parangal at gantimpala. Susunod na ipatutupad. CJ. Inay, tingnan mo. Ginawa niya ito. Magandang bagay ito. Sino ba? Kagabi lang. Palaging sinasabi na kailangang agad na linawin ang hangganan ng South Zoo. Sino ba siya? Muli siyang tinawag na basura. Gilan, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Isa pa rin tayong pamilya. Hindi pagkakaintindihan. Nung inakusahan ang anak ko ng hindi totoo, hindi ninyo naiisip kung paano siya matutulungan. Kundi iniisip kung paano siya masaktan. Ngayon, siya ay itinuturing na bayani. At naging pamilya na tayo. Gilan, kung may sasabihin tayo, pumasok tayo sa loob. Huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng iba. Ngayon, tungkol sa ating usapan. Kailangan itong pag-usapan ng harapan. Kung gusto mong makapag-move on, kayo, kailangan ninyong pagtibayin ang tatlong kondisyon. Kailangan ninyong pagtibayin ang tatlong kondisyon. CJ, sabihin mo. Una, kailangan mong ipaliwanag ang nangyari kanina, nang walang katotohanan, ng insulto. Kung mahirap, humingi ka ng paumanhin. Hindi, bakit kami ang kailangang humingi ng tawad? Hindi rin naman namin alam ang katotohanan. Dahil lang sa kayo ay magkapatid na mag-ina, bago ninyo malaman ang katotohanan. Nang husga na kayo agad, nagsasalita ng masama. Ito ba ang dapat gawin ng isang kuya? Hindi lang kayo, nasaktan niyo pa ang puso ni Nansu. Binanog ninyo ang ugat ng pamilyang ito. Pangalawa, kasama si nanay, at ang bunso, humingi kayo ng tawad. Pasensya na. Nagkamali ako. Pangalawa, kayong dalawa magkapatid. Simula ngayon, lahat ng baon, ititigil na. Inay, para kay bunso, para sa pag-aaral niya. Para sa paghahanda sa exam. Inay, sa sweldo ko na iyan. Hindi pa sapat para sa akin. May sweldo ka naman, kaya hindi ka naman magugutom. Ang mag-aral ng isang estudyanteng kolehiyo, mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Walang pag-uusap dito. CJ, pangatlo, mga gawaing bahay. Kuya, kayong dalawa, magpalitan kayo. Sa bahay na ito, sama-sama ang saya. Huwag niyong asahan na may makikinabang ng walang ginagawa. CJ, sasamahan kita. Lumaki ka na. Sa susunod, mag-isip-isip ka ng mabuti sa gagawin mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Dapat mong malaman na sa bahay. May nag-aalala. Inay, anak, sa pagkakataong ito, hindi ka ba nakapagpahiya? Ang mukha ay sarili mong pinaghirapan. Sa pagkakataong ito, tama ang ginawa mo. Pero sa susunod, dapat ay mag-ingat ka sa kakayahan mo. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga.
Ikaw at ang asawa mo. Kumain kayo habang mainit pa. Ito ang mga dumpling na ginawa ko. Nanay, ang dami nito, sama-sama tayong kumain. Kumain na ako. Kumain na kayo, magpahinga na kayo agad. Pagod na ako. Babalik na ako para magpahinga. Halika. Masyadong matigas ang ulo ng nanay. Tingnan mo, puro laman ang nasa loob. Alaynan, alam ko, siyang nagmamalasakit sa atin ang nanay. Mag-aral ka pa. Anong nangyari sa nakatatandang kapatid? Bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang sinaktan ko. Kung hindi dahil sa iyo, yung dalawang kuya mo, ay mapag-uusapan ng mga kapitbahay. Babae nag-aaral. Anong silbi nito? Nanay, anong ginagawa mo? Hindi ka pa naman ang namumuno sa bahay namin. Walang ganyan ang pamilya ko sa akin. Ikaw, isang stepmother. Bakit ka may karapatang mga siwa sa akin? Bilang pinuno ng tahanan na ito. Pumasok ka sa kwarto ko. Dalhin mo ang pamalo. Alaynan. Ikaw, naglalakas loob ka. Bilang panganay na manugang. Dapat kang maging halimbawa. Simula ngayon, lahat ng damit ni Sanmei. Ikaw na ang maghugas. Pinapahirapan mo ako. Walang silbi ang mga babae sa pag-aaral. Mas mabuti pang mag-asawa na lang ng maaga. Nanay, ayaw kong mag-asawa. Huwag kang matakot. Nandito ang nanay. Walang makakapilit sa'yo. Ate, mag-aral ka. Pinayagan ko iyon. Kung may hindi sumasang-ayon. Ngayon, agad na umalis ka sa akin. Magbasa. Magbasa. CJ, pabasa mo siya. Sobrang pakialam. Mag-aral ng mabuti. Mas mabuti kaysa sa lahat. Salamat, inay. Sisikapin kong mabuti mula ngayon. Sa hinaharap pagsisilbihan kita. Ay naku, ang pagiging mapagmahal sa magulang. Hindi lang basta sinasabi. Kailangan mong ayusin ang iyong buhay. Iyon ang tunay na pagbabalik sa kanila. Mag-aral ka na. Sa buhay na ito, hindi ko dapat hayaan ang mga bata na muling dumaan sa dating landas. Kailangan kong agad linawin ang sitwasyong pang-ekonomiya ng pamilya upang makapagbigay sa kanila ng tunay na seguridad. Nanay, naghahanap ka ba ng something kamakailan? Palagi kitang nakikita na nag-aayos. Ang talas ng mata mo ah. Ay naku. Aba, kapag nakuha mo na ito, sa hinaharap, dito sa bahay na ito, tunay na makakakuha ako ng lakas ng loob para makipaglaban para sa mas maraming bagay para sa mga bata. Pag-ibig. Xiao Fang. Xiao Fang. Nanay, baka, pangalan ng nakatatandang kapatid na babae. Namimiss kita. Masho. Bakit hindi ang pangalan ni Lolo ang nakasulat? Sa kabila, si Lolo Wang. Nanay. Sui. Nanay, narinig ko na may mga naiisip ka kamakailan. Ano ang naiisip mo? Wala naman akong naiisip. Pero ikaw, mas maganda ang buhay mo ngayon. Mas mabuti pa iyan sa lahat. Nanay, ano bang ibig mong sabihin? May mga bagay talaga, na bilang ina, hindi ko pwedeng panoorin na lang, na nakatago ka sa dilim, pumunta ka sa kwarto. Tingnan mo sa ilalim ng kama, sa maliit na kahon na kahoy. Nandoon ang mga bagay. Totoo ba o hindi? Ikaw na ang humusga. Asawa ng pinuno, gumawa ng ganitong bagay. Dapat siyang matuto ng leksyon. Ngunit hindi dapat ipagsabi sa iba. Kung lumaki pa ang issue, walang makikinabang. Sana ay maayos ito ng pinuno ng mahinahon. Nanay, abala siya. Ay naku, sobrang tamis ng bibig mo. Kumain ka ba ng pulot-pukyutan? Tingnan mo kung gaano kasaya. Ang kuya mo at ang hipag mo. Nasa ospital na. Bakit masaya ka pa rin? Gusto ko lang. Ano bang gusto mo? Naalala kita. Naiinis ako sa isip ko. Kaya nga ako, ay may relasyon kay Liping. Sabi ng pamilya niya, kailangan ng 500 na halaga ng kasal. Nanay, hindi mo naman maaring hayaan ang anak mo na maging walang asawa, di ba? Yung batang iyon, ang tatay niya, ay isang department head sa pabrika natin. Asawa, ito na ang pagkakataon, ikakasal siya. Bakit ako ang magbabayad? Nanay, yung bunso ikakasal. Nagbigay pa si tatay ng 500 bilang handog. Kung ayaw mong magbigay ng pera na to, kung kumalat to, sasabihin na may favoritismo ka bilang stepmother. Napaka hindi maganda. Ay naku, nakalimutan kong tingnan ang kalendaryo. Hindi naman ngayon araw ng pagtatanim. Sapat na ang mga halaman dito sa bakuran. Ayos na iyon.
Nagbukas ng pabrika ng sombrero ang kuya mo. Gusto mo ring magtayo ng parang damuhan. Makinig ka sa payo ni nanay. Hindi ka angkop para dyan. Ikaw kasi, magpahinga ka na. Ayaw ko. Kung magpapakasal ang iba, gagastos pa ang mga magulang nila ng todo. Bakit ikaw hindi ka magbibigay? Dahil wala akong utang sa iyo. Bakit ka nagpakasal sa tatay ko? Ibig bang sabihin, ito ay pag-aari ng mag-asawa? Tatay, magsalita ka naman. Ang ipon ko ay ginastos na sa pamilya Shen bilang handog. Ngayon ikaw na ang susunod. Hindi ka naman pwedeng maging kuripot, di ba? Paulit-ulit na lang. Kailangan mo pa rin kunin ang pera ko. Anong ginagawa mo? Bukas, pupunta ako sa bahay ni Shen Sui para kunin ang pera pabalik. Sa susunod, huwag nang gamitin ang bagay na ito ng dote para i-blackmail ako. Hindi ka ba nag-aalala na hindi ka kikilalani ng anak? Nanay, mag-aasawa ako. Hindi ka na magbibigay ng pera, di ba? Iyan ang pera na pinaghirapan kong ipon. Para sa iyo para makapagligaw. Ayaw mo, di ba? Kung ayaw mo, umuwi ka na lang. Hindi kita pinapabayaan. Tatay, paano mo naman maaring hilingin ang ganyang kalaking halaga? Saan ang dowry? Pinalaki kita ng ganito. Ano namang masama sa humingi ng kabayaran? Dowry. Naubos na iyon. Tatay, sa ginagawa mo, pinapahirapan mo ang anak na babae sa pamilya ng asawa. Paano maging tao? Alam lang ay para sa ibang tao. Talagang parang anak na ikinasal. Tubig na ibinuhos. Magsimula ka ng umalis. Kung hindi mo ipapaliwanag ang tungkol sa dote. Hindi ako aalis. 500 piso ah. Paano ka nakapagsalita ng ganito? Para ka pang nagrebelde sa akin. Tingnan mo, papaluin kita hanggang mamatay. Ay naku. Inay, Shen Erzu, sa gitna ng araw, anong balak mong gawin? Hindi mo dapat pakialaman ang mga bagay sa bahay namin. Walang kinalaman sa'yo. Hayaan mong si Wang Kai ang makipag-usap sa akin. Tingnan mo nga. Hindi nga makatayong maayos. Gusto pang manakit. Baka ikaw pa ang masaktan. Ikaw, matandang chismosa. Nangangahas kang maghasik ng gulo sa bahay ko. Shen Sui, ngayon, siya na ang manugang ko. Kasama siya sa pamilya ko. Subukan mong galawin siya kahit isang daliri. Bubuhusin kita sa 8 piraso. Ano ang balak mo? Para lang dito sa batang ito. Ulitin mo pa ba sa akin? Gusto mo pang manakit? Mag-usap tayo ng maayos. Sasamahan kita. Kung gusto mong magmatigas. Sige, ituloy mo. Tingnan ko na lang kung ano ang gagawin mo. Ang alak ko. Sa totoo lang, wala talaga. 500 yuan na dowry. Mama, tungkol sa kasal ko, di kayo talaga nag-aalala. Alam niyo ba sa labas, paano mo sasabihin? Sasabihin mong ikaw ay masamang madrasta. At sobrang pangit ng mga banat mo. Gano'ng karaming pera ang ibinayad ng tatay mo para sa nansaw. Doble pa nga sa iyo. Ang galing naman. Ibig sabihin, 1,000 yun. San, bodong matandang babae. Hintayin mong mawalan ka ng pera. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Sabi ng nanay ko, ang aking dot, ibibigay niya ng doble. Matandang babae. Sabi ng isang lasenggo. Paano ka makakapagtiwala? Huwag kang maniwala sa sinasabi ng lasing. Pero sa sinasabi ng isang taong may dangal, maari kang maniwala. Ilabas mo ang passbook. Tingnan mo ang mga transaksyon. Diyan mo makikita ang katotohanan. Mas pipiliin mo pang maniwala sa isang estranghero. Hindi mo rin ako pinaniniwalaan. Hindi ako hindi naniniwala sa sinuman. Naniniwala ako sa ebidensya. Walang ebidensya. Kung ganoon, may itinatagong lihim ka. Gilan, ano ang tingin mo sa pamilyang ito? Ang langit at lupa ay saksi. Walang katibayan. Kung hindi mo ito ipapaliwanag ng maayos, pupunta ako ngayon sa mga kapitbahay para humingi ng opinyon. Gilan, ganito ang sitwasyon. Gusto ko rin na makapag-ipon ng mas maraming pera para sa pagretiro. Para magamit natin sa hinaharap. Dahil ito ay pera para sa ating dalawa. Saan ba ito dapat ilagay? Dapat ko bang malaman? Ito ba ang dapat mong itanong? Wen Wang Kai, hawak mo ang peking regalo para lokohin ako. Ito ang tinatawag na panlilinlang sa kasal. Bukas, pupunta ako sa komite ng reforma. Para magreklamo sa'yo. Kailangan mo bang magbayad? O pupunta tayo sa komite ng reforma? Para magpaliwanag. CJ, ibibigay ko. Kukunin ko ang pera. Para sa iyo. Ibigay mo. Nanay, nasaan na ang 1,000 pisong dowry? Anong 1,000 piso? Ay, kakakitaan mo lang ako kanina. Hindi mo ba ako niloloko? Kung may dapat sisihin, siya ang tatay mo. Ang tatay mo, palaging niloloko ako. Kaya mo bang bilangin ang utang na ito? Hindi ba dapat muna nating linawin ito? Pero itong 500 piso, nasa kamay mo na. Itong 500 piso, ay kabayaran ng tatay mo sa akin. Hindi ito para sa iyo. Kung gusto mo ng pera, kailangan mong kumita. Ay naku, ikaw. Tatay, bakit mo ibinigay lahat ng 500 piso? Sa kanya, wala man lang natira sa akin. Ako pa bang anak mo? Ako. Gago kang bata ka. Bakit ka nakikipag-usap sa akin ng ganito? Papa, kung hindi ako makapag-asawa,
Hindi na kita tatanggapin bilang ama, alam mo na. Pagkatapos kong makapasa sa pagsusulit na ito, may paraan ako para mapalabas niya ang pera na kinain niya. Sa oras na yun, hindi siya pwedeng hindi magbigay. Sige, ikakasal ako. May pag-asa na. Ayos lang yan. Nandito na ako, may dala akong mga bagay. Ikaw lang. Salamat, nanay. Bumili ka ng napakaraming bagay, ah. Salamat, ma. Nakakita ng pera. At ito pa. Kunin mo. Ma, ayoko nito. Sabi ng tindera. Para ito sa pampalinaw ng utak. Malapit na ang college entrance exam mo. Dala. Salamat, ma. Ay naku, ang dami ng tao. Nagbabahagi ng mga bagay. Tapos na ba kayo? Ako na lang ang kukuha ng natira. Wala kayong pakialam. Saan man malamig, doon tayo pupunta. Wala tayong bahagi dyan. Mas malaki pa ang mukha mo. Kaysa sa swimming pool. Bibili pa ako para sa'yo. Hindi ka naman anak ko. Hindi mo naman kayang ubusin ito. Sayang lang, di ba? Hindi ko maubos. Ayos lang sa akin. Bakit naman? Yung pangatlong kapatid ay mayroon. Bakit wala tayo? Sinasadya mo ba ito? Ay, sinasadya ko talaga. Kung hindi mo talaga ibibigay, pupunta ako sa komite ng revolusyon para report ka. Report ako. Sige, punta na. Huwag mong akalaing ang mga gamit ko ay sa'yo lang. Kung may lakas ka, magtrabaho ka. Hindi ako sang-ayon. Suportahan kita, pare. Hindi ka sumasang-ayon. Sumabog ka na lang dyan. Akala mo sino ka? Puno ng barangay, na ang mga magulang mo ay umiikot sa paligid mo. Bakit hindi umiikot ang relo na ito? Bakit ang bigat nito? Bakit ganito kabigat? Isang ordinaryong kawani ng isang pag-aari ng estado na hotel. Bakit may ganitong karaming ginto? Mama! Inirekomenda sa akin ni Director Tsui ang isang trabaho. Sa pag-aari ng estado na hotel. Matagal ko nang pinapangarap ang trabahong ito. Bakit siya ang papayagan? Na magtrabaho. Tungkol sa trabaho. Siya ang nagpakilala sa akin, si Director Tsu. Kailangan mong makipag-usap kay Director Tsu. Pakiusap na palitan niya ang kota para sa iyo. Ako, paano ko naman siya mapapakiusapan? Tungkol sa trabaho, ito ay nakasalalay sa kakayahan. Hindi sa pamamagitan ng mga nakatatanda na pinipilit. Ako ang asawa ng panganay. Anong magandang bagay? Hindi ba dapat ako ang unahin? Dapat mas may kaalaman ang asawa ng panganay. Kung gusto ng isang bagay, kailangan mong ipakita ang iyong kakayahan upang makumbinsi ang iba. Tatay, tulungan mo namang magpaliwanag. Gilan, ganito ka. Lolo, kung tungkol sa pag-aayos ng trabaho, matagal ka nang nagtatrabaho sa restaurant. Bakit hindi ka mag-aayos ng trabaho para kay Lolo? Ngayon pa, siya pa ang humihingi sa akin. Nanay, tungkol sa trabaho ko bilang temporaryo, mas mabuti kung matututo ka ng higit pang kasanayan. Kaysa maghintay. Nanay, nga. Tungkol sa mga bagay dito sa bahay, dapat may katarungan. Tatay, ngayon ayaw niya talaga. Ipagmalaki ka niya. Sino ba talaga ang may sabi sa bahay na ito? Anong silbi ng magulo? Bukas dalhin mo na si Tito dito. Siya ang nakatatanda. Mas epektibo pa ang salita niya kaysa sa iyo. Nasa bahay na. Dumating ang kanyang malaking tiyuhin. Kung hindi ako darating, asawa ng panganay, pinagtitripan ninyo na ako, wala na akong masabihan. Ngayon, kailangan kong magtakda ng mga alituntunin. Ang trabaho sa federal na restaurant, dapat ibigay sa asawa ng aming panganay. May mga tao, huwag mag-isip na makikinabang sa maling paraan. Tama. Kung may mga sama ng loob, sabihin mo kay Tito. Tingnan natin kung sino ang mga has na magmataas. Salamat, Tito. Yang Gilan, narinig mo ba? Mayroon bang mga opinyon? Wala akong problema. Naintindihan mo na, kaya maglabas ka ng pera. Dalhin natin ang asawa ng boss namin sa kainan. At magpakumbaba ka pa. Tapos na ang usapan. Tapos ka na magsalita. Anong klaseng ugali iyan? Ang aking saloobin ay, tungkol sa mga bagay ng pamilyang Wen. Hindi ito dapat pakialaman ng iba. Kapag pumasok ka, ikaw ay bisita. Kung nais mong makipag-usap, malugod kong tinatanggap. Kung nais mong maghanap ng gulo, mali ang lugar na napuntahan mo. Yang Gilan, bakit mo ako ginaganyan? Bakit hindi ko magagawa? Yang Gilan, anong ibig mong sabihin? Pumunta ka sa bahay ko at nagwawala ka. Ngayon gusto mo akong humingi ng tawad. Walang ganitong bagay sa mundo. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa nanay ko. Anong ginagawa mo dito? Pumasok ka na sa bahay. Inay, bilisan mo. Yang Gilan, anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin, sinasabi ko lang na umalis ka na. Hintayin mo, sasabihin ko sa kanila. Lumayas ka na sa bahay ko ngayon din. Maghintay ka lang. Anong ginagawa mo? Uuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko.
Mga ganitong biro, hindi mo dapat basta-basta sabihin. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Parang hindi na talaga maganda ang araw na ito. Maliban na lang kung magpatira pa ka at humingi ng tawad. Kung hindi, makikipaghiwalay ako sa asawa ko. Babalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Kung naisipan mo na, kung naintindihan mo na ang buhay, hindi kita pipigilan. Tungkol sa pagyuko at pag-amin ng pagkakamali. Baka nag-iisip ka ng labis. Huwag kang magsalita ng matigas. Huwag kang magmakaawa sa akin mamaya. Ako si Anggilan, hindi ako nagsisisi sa aking mga salita. Ikaw ang pumili ng daan. Kaya't alagaan mo ang sarili mo. Sige, Anggilan. Ikaw. Hintayin mo. Mag-ingat, madulas ang daan. Umalis ka na o hindi. Nanay, paano mo nagawang makipag-away? Sa asawa ko at sa kuya niya. Kuya, kailangang maintindihan mo. Na ngayon ang asawa mo. Ang kasama ang kuya niya. Ang nagdudulot ng gulo sa bahay namin. Ako ang talaga namang inaapi rito. Nga, kuya. Ilang pagdurusa ang dinanas ni nanay ngayon. Alam mo ba? Kung hindi mo alam ang tama at mali, huwag mong sisihin si nanay. Sa kabila ng lahat, isa ka ring nakatatanda. Hindi ba't dapat mas maluwag ka? Bigyan mo ng puwang ang mga nakababata. Dapat walang kondisyon ang mga nakatatanda. Kailangan bang tiisin ang lahat? Kanino bang prinsipyo ito? Boss, bukas, kukunin ko na ang asawa mo. At ikaw, bilang ulo ng pamilya. Bakit naging ganito? Anong klaseng asal ito? Anong klaseng bagay yan? Kailangan pang magulo ang lahat. Tingnan mo nga. Ganito na ang nanay mo. Ang ganda ng ideya mo. Pagdating ng panahon, paliparin mo pa ang buhok mo ng konti. Para mas mukhang lugi ka pa. Matanda. Nagbigay ako para sa pamilyang ito. Nang maraming taon. Ngayon, pinapabayaan na ako. Hindi man lang sinabi ng anak mo na ipagtanggol ako. Saka ako pa ang sinisisi niya. Sa loob ng puso ko. Sige na, sige na, sige na, sige na. Bukas, dadalhin kita sa ospital. Para magpatingin sa doktor. Ayos ba? Tamang-tama, magagamit natin ang pagkakataong ito. Para makakuha ng sertipiko mula sa doktor. Tingnan natin kung paano pa siya magiging mayabang. Wala na bang tao sa bahay? Sino ang umuwi? Umalis na ang kuya at ate-in-law natin. Ito na. Ay naku, ang layo pa ng nilakad nila. Uhaw na rin sila. Umupo na kayo, umupo. Bibigyan kita ng baso ng tubig. Hindi ba't umuwi na sila sa bahay ng mga magulang? Bakit ka bumalik? Kung hindi dahil sa iyong panganay, na paulit-ulit na humihiling sa akin, ayaw ko sanang manatili sa lugar na ito. Kalma ka, kalma ka. Mama, buntis na si ate. Ako kasi, buntis ng panganay na anak. Sabi ng biyenan, kung sino man ang magpabaya sa kanya, ay susundin ang batas ng pamilya. Wala pang katiyakan kung lalaki o babae ang isisilang. Sobrang maaga pa para pag-usapan yan. Anong malas na sinasabi mo yan? Kung magalit ako, kaya mo bang tanggapin yan? Tama. Nanay, ngayon ang katawan ang pinakamahalaga. Bawasan mo ang pagsasalita. Pagkatapos isilang, saka na tayo mag-usap. Kailangan itong makita para maniwala. Ay naku, walang lasa ang bibig na ito. Gusto kong uminom ng malt extract. Ay naku. Medyo marami ang mga hinihingi. Ako na ang kukuha, ako na ang kukuha. Nana, ikaw na ang magugas. Paano ko naman pababayaan ang panganay mong apo? Sige po. Hintayin mo lang. Huwag kalimutang maghugas ng kamay. Pagkatapos mo maghugas, bigyan mo ako ng palanggana ng tubig pambabad ng paa. At pakilinis na rin ang aking mga damit. Ay, nandito na. Ay naku, nanay. Bakit mo ako binabasa? Nagsasweeping ako. Ano ba ang ginagawa mo? Ma, okay na, ma. Huwag ka nang gumalaw, baka mapanganib ang sanggol. Magwalis ng basura. Hindi madaling magwalis ng malalaking basura. Yang Gilan, intindihin mong mabuti. Ako ang nagsasabi kung ano ang gagawin dito sa bahay na ito. Subukan mong gumalaw ng bahagya, tikman mo. Marami pang araw ang darating. Huwag mong galawin ang tiyan mo. Maghihintay si nanay hanggang manganak ang bata. Siguradong hindi na kasya ang bahay. Kaya mas maaga nating hatiin ang bahay. Tama. Sa ganitong paraan, si Nansu na lang ang lumipat sa labas. Hintayin mo na lang na bumalik si tatay. Tanggap na niya ang lahat, okay na siya. Saan nakatira ang Nansu? Saan? Sa ilalim ng tulay. Sa basurahan. Saan ba hindi pwedeng tumira? Kung ako'y pinabayaan mo, hindi magiging masaya ang tiyahin. Ayaw na niyang mabuhay. Inay. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang mga bata. Huwag naman kayong maging makasarili. Yung inay.
Hindi ka ba madalas nagsasabi na kailangang magsikap at magtiyaga, na magsikap at magpursige? Ngayon, hayaan mong magsikap na lang siya sa Nansao. Itong bahay, hindi mapapasa sa South Seoul. Ganito lang kalaki ang bahay. Bakit siya ang pagbibigyan? Pinakamataas, isang palayok at pinggan para sa kanya. O kaya, magdala ng palanggana, magdala ng orasan o kung anuman. Ayos lang, kumuha ka ng isang orasan. Kumuha ka ng isang termos. Sang-ayon ako. Tutulungan kita. Tara na. Hindi ko akalain na naghiwalay si Anggilan. Ang tanga talagang babaeng ito. Ang galing ng anak ko. Pinapalayas ko lang siya gamit ang isang orasan. Malaki ang kita ko ngayon. Anong orasan ang sinasabi mo? Nga. Tatay, dapat ba akong bigyan ng gantimpala? Bigyan kita ng gantimpala. Kailangan kitang bigyan ng gantimpala. Isang bagay na walang silbi. Ano bang ginagawa mo? Bibigyan pa kita ng gantimpala. Ano bang nangyari sa tatay natin? Bakit niya ako sinaktan? Tamang asal, bunso. Hindi yan ang nangyari sa Nansen. Ah, hindi ba't ikaw rin ang lilipat? Naghahanap ka pa ng away. Tatay, relo lang naman yan. Kung talagang gusto mo, papaayos mo na lang kay bunso ng isa pang katulad. Tama na ang usapan na to. Huwag masyadong makialam. Nakakainis na talaga. Bakit ang ingay sa gabi? Hindi tayo nagkakahiwalay. Iyan ay dahil hindi ka nakikinig. Ngayon, naiintindihan mo na ang pagkaabala. Tatay, pagdating mo ang taas ng init ng ulo mo. Dapat may dahilan ito. Patawag mo si Nansao. Kung hindi, pareho kayong walang kapayapaan. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Naghihiwalay na ang anak mo. Bilang mga magulang, hindi mo siya pwedeng alagaan habang buhay. Tama ka, tatay. Mabuti naman na umalis si Nansao. Sabihin mo na, isang sirang relo lang yan. Hindi naman ito anting-anting. Bakit kailangan magalit ng ganito? Tama. Ano bang alam nyo? Yung kahoy na relo. Ano bang meron dito? May ginto ba sa loob? Kung talagang may ginto, ikaw ay isang karaniwang kawani. Saan ka pa makakakuha ng ginto? Sobra ka namang mag-isip. Paano magkakaroon ng ginto dyan? Iyon ay isang bagay na nakuha ko noon. Isang dekorasyon na gawa sa huang-huali na kahoy. Napakalaki ng halaga niyan. Sabi ko na nga ba? Saan naman galing ang ginto na to? Kung totoo talagang may ginto, malaking bagay to. Talagang malaki. Anak. Anak. Tio, bakit ka nandito? Tingnan mo, may dala akong magandang bagay para sa'yo. Ano ito? Galing ito sa isang mahusay na manggagamot. Isang magandang reseta na hiniling ko. Siguradong lalaki kang magkakaroon ng malusog na anak na lalaki. Pag nagkaroon ka na ng anak na lalaki, tingnan natin kung sino pa ang magtatangkang magalit sa'yo. Salamat, Tio. Tama. Kapag nanganak na ako ng anak na lalaki, tingnan natin kung sino pa ang mang-aapi sa akin. Huwag kang mag-alala. May mga tao na hindi na makakapagmalaki ng matagal. Anong gamot ito? Huwag basta-basta kumain ito. Ano ang alam mo? Ito ay reseta ng isang mahusay na manggagamot. Mas mabisa pa ito kaysa sa kinakain mo. Tama nga. Hintayin mo na mga anak ako ng anak na lalaki. Nasa likod ko pa ang magagandang araw. May mga tao kasi. Hintayin mo at makikita mo. Si Saiwatu. Naalala ko, dati may nangyari. May isang manggagamot sa mundo ng martial arts na nakapagbigay ng gamot na nakasama sa tao. Siguro. Sandali lang. Itong gamot na walang pinagmulan. Talagang hindi pwedeng inumin ng basta-basta. Anong balak mo na naman? Ayaw mo ba akong makita na maayos? Yang Gilan, ano ba ang alam mo? Malaking halaga ang ginastos ko. Para sa reseta mula sa kilalang doktor. Mas epektibo pa ito kaysa sa kinakain mo. Paano ko sisirain ang sarili kong pamilya? Ang sinasabi mong kilalang doktor. May lisensya ka bang mag-practice ng medisina? Na-test na ba ang reseta mo? Asawa ng panganay. Mag-isip ka mabuti. Malaking bagay ang pagbubuntis na ito. Kung mag-uusap, dapat sa siyentipikong paraan. Sasabihin ko sa'yo. Kung masama ang kinain mo, saka wala ng saysay ang pagsisisi. Nakikita kita. Natatakot ka na baka magkaanak ako at lumampas ang posisyon ko sa'yo. Habang hindi mo ako pinapayagang uminom. Ibig sabihin, mas epektibo ang gamot na ito. Kailangan kong uminom. Huwag uminom. Huwag uminom. Huwag uminom. Huwag uminom. Huwag uminom. Naiinuman na. Siguro ito na ang tadhana mo. Wala akong pagsisisi. Hindi ito maganda. Ang mga tao sa probinsya ay walang kaalaman. Hindi talaga nila alam kung ano ang maganda. Ay naku, sumasakit ang tiyan ko. Imposible ito, ang doktor na si Ming ay nangangako na. Paano na ngayon? Dali, tulungan mo ako. Ihatid natin sa ospital.
Malinaw na tama ang gamot. Sigurado akong ikaw ang naglagay ng something sa gamot. Hindi ako gumawa niyan. Yang Gilan, sinaktan mo ang aking asawa. Lalabanan kita. Ay naku, boss. Anong laban-laban? Hindi pa nga natin naunawaan ito. Hindi ko siya pinayagang uminom. Pero gusto niyang uminom. Siyang may gusto na uminom. Sinasabi ko sa'yo, ipaliwanag mo ng maayos sa kanilang dalawa. Ipaliwanag mo kung paano nakuha ang gamot na ito. Sadyang mabuti ang intensyon ko. Sino ang hindi nakakaalam na masama ang isip ni Yang Gilan? Anong masamang bagay ang hindi mo kayang gawin? Nagsisinungaling ka. Kung gusto kong saktan siya, gagamitin ko ang ganitong hangad na paraan. At hayaan kang makakuha ng ebidensya. Sige na, wag na kayong mag-ingay. May mga natirang gamot diba? Dalhin ito para sa pagsusuri. Di ba't magiging malinaw ang lahat? Doktor, kamusta na ang asawa ko? Ang pasyente ay ligtas na sa panganib sa buhay. Ngunit hindi na iligtas ang bata. Impossible. Ikaw, walang kwentang doktor. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Bitawan mo ako. Mga inutil na doktor, kasalanan nyo. Papapatayin kita. Ibalik mo ang anak ko. Papapatayin kita. Kagawaran ng seguridad. Papapatayin kita. Mga tauhan ng kagawaran ng seguridad, tulong. Inay, matulog ka na ng maaga. Anak, inay, ang bigat ng dibdib ko. Hindi ko pa rin matanggap. Ay naku. Nasaan ang nanay ko? Ang init sobra, hindi pwedeng pumasok. Nandito pa rin ang nanay ko. Lumayo ka. Bunso. Nanay. Ay naku, Nanshaw. Nanshaw, bilisan mo. Ano yan? Ay naku, ang tanga ko talaga. Nasa ilalim pala ng upuan. Tatay, ibibigay mo na sa akin, bilisan mo. Kung hindi, papalayasin kita ng walang kahit anong dala. Palalayasin kita ng walang kahit anong dala. Sa isang iglap, magiging milyonaryo na ako. Ikaw na mapagpanggap, matanda ka na, maghihiwalay na tayo. Ako, maghihiwalay na tayo. Nasiraan ka na ba? Inay, magpakatino ka naman. Mag-usap tayo ng maayos. Talaga bang isang opisyal ang tatay? Kung lalala pa ito, hindi makakabuti sa kahit sino. Opisyal. Militar. Paano siya makitungo sa tao? Sa loob at labas. Siya ay may dalawang mukha. Matagal na akong nagtitiis. Ayaw ko nang magtiis pa. Kung magpapakaepal ka pa. Maniniwala ka ba na papayagan kita? Na walang makuha. Tatay, wag na niyang makipag-usap pa. Humingi ka ng tawad. Kung hindi, ipapahirapan ko kayo ng anak mo. Walang magiging maayos na buhay. Bibilang ako ng 3. Kung hindi, kikilos na ako. Walang dahilan para bilangin. Alam ko ang mga kalokohan mo. Akala mo ba hindi ko alam? May tao sa labas. Nagsasalita ka ng kalokohan. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Tatay, kahit papaano ay isang opisyal. Kung susuriin ito, napakalala nito. Nga, anong gusto sabihin ni Gilan? Mag-usap tayo ng sarado. Dito natin linawin. Kayo ng anak mo, paano ninyo ako tinrato? Paano ninyo tinrato ang pamilyang ito? Hindi pwedeng hayaan silang magpatuloy sa ganyan. Tama na, huwag na tayong mag-ingay. Shensui, halika na. Nanay, ito na ang kailangan mo. Dinala ko na ito para sa iyo. Hindi ba't kailangan mo ng ebidensya? Ito na ang matibay na ebidensya. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Asawa, ano bang nagawa kong masama sa iyo? Ganyan mo ako tratuhin. Sa mga taong ito, siksipin mo ang aking dugo. Nandito ka pa at nagkukunwari. Tatay, hindi ba't siya ang pinsan mong babae? Pinsan? Yang Gilan, akala mo hindi kita pinaghahandaan. Gusto mong kunin ang pera ko. Sira na. Talagang maraming balak ang matandang ito. Makikipag-usap lang ako sa pinsan. At ito ay magiging labas na ng landas. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Humingi ka ng tawad sa tatay. Humingi ng tawad. Huwag niyong sisihin ang matandang ito. Sobrang magulo ng isip niya. May sakit siya sa isip. May problema siya sa pag-iisip. Yang Gilan, lumalala na ang sakit mo. Papasukin kita sa ospital. Makipagtulungan ka sa doktor sa paggamot. Para maging baliw ka. Akin ang pera. Yung anak mong bastardo. Gusto ko rin siyang patayin. Dalhin mo ako para sa pagsusuri. Nandito ka pala naghihintay sa akin. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Si Yang Mibao ay may sakit sa pag-iisip. Dinala siya. Hindi siya may sakit sa pag-iisip. Kahit ano pa man, kailangan gamutin siya. Yang Gilan, pumunta ka sa ospital. Makipagtulungan ka sa doktor. Magpagamot ka na lang. Si Nanshaw at si Shensui. Babantayan ko sila para sa iyo. Wala akong sakit. Yung matandang ito, inakusahan ako niya. May sakit sa isip. Laging sinasabi na wala silang sakit. Kanina, inakusahan pa niya si tatay ng mga liwa. Hindi ba siya may sakit?
Dalhin na siya palayo. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Bunso, bunso. Huwag kang magalit. Sino ang magtatangka? Sasagutin ko ng buong puso. Tara na, tara na. Sumama ka sa akin. Dalhin mo na, dalhin mo na. Sira ulo ka talaga. Tumigil ka na, huwag na mag-away. Walang makakapag-uwi niyan. Sino ang magtatangka? Walang sinuman ang dapat gumalaw. Nansaw, Nansaw. Huminahon ka. Hindi ko naman kayang saktan ang nanay mo. Dapat kang maniwala sa akin. Hindi pa kami naghiwalay ng nanay mo. Ako ang kanyang pangunahing tagapag-alaga. Walang ibang tao ang may karapatan na makialam. Kalma, kalma. May plano na ang matanda. Hindi nakapagtataka na hindi siya umalis sa akin. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kung mapipilitang maging baliw ako. Sandali, bakit hindi ko maaari? Maging baliw. Totoo, may sakit ako sa pag-iisip. Okay lang, tanggapin mo na. Ibigay mo ang passbook sa akin. Hoy, wag. Huwag sirain, huwag sirain. Hindi pwedeng sirain ang passbook. Kung sirain mo ang passbook, ikaw ay may kasalanan sa batas. Alam mo ba, may problema ang isip ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Talaga bang nababaliw ka? Ibigay mo sa akin. Kailangan maging demonyo para mabuhay. CJ, ngayon araw, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kabaliw. Hindi ba't ako'y may sakit sa pag-iisip? Halika na. Tigil na kayo lahat. Ang resulta ng pagsusuri ay, pinasadahan ng tatay ang tao para magpanggap. Walang sakit ang nanay. Ibigay mo sa akin iyon. Bola-bola ka. Nakita ko mismo. Nalihim na ibinigay ng tatay sa taong ito. 50 piso. Nasa bulsa niya ang pera. Ikaw, batang babae, na-influensyahan ka ba? Nang matandang ito, pinabayaan ko na kitang lumaki ng ganito. Ate San, walang anuman. Tingnan mo, matagal ko nang sinasabi, na ang batang ito ay nag-aaral ng napakaraming libro. Walang silbi. Mas mabuti pang mag-asawa na lang siya agad. Parang lumihis ang siko mo, ha? Nanay, anong ginagawa mo? Dati, ikaw ang pinakamasayang kasama ko. Tama ba? Ang pinahalagahan ko ay iyon. Yung maunawain na bata. Hindi yung nang-aapi sa kapatid na babae. Tatay, magsalita ka na, bilisan mo. Gilan, huwag kang mapusok, okay. Mag-usap tayo ng maayos. Ngayon lang natin nalaman na dapat mag-usap ng maayos. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras? Noong nakararamdam si Sanmi ng sama ng loob, bakit hindi ka nagsalita, ikaw? Ngayon, sana malinaw nating mapag-usapan. Huwag mong gawing biktima si Sanmi. Hindi ako papayag. Gilan, pamilya tayo. Mag-usap tayo ng maayos, okay. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ba't ikaw ang pinakamahal sa pangalawa? Naalala mo ba? Naaalala ko. Nanay, alam ko na nagkamali ako. Kaya sabihin mo ang totoo. Hindi ko masabi ng maayos. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Lahat ng mga patunay ng transfer ay peke. Matagal nang gustong angkinin ng tatay mo ang pera mo. Kaya naisip niya ang ideyang ito. At saka, sabi pa ng tatay, na dapat hindi maganda ang buhay ng bunso at ni Shensu. Para sa kanila, ikaw, anak na pasaway. Paano mo magagawa ito? Naakusahan ako ng iyong ama. Huwag kang magbula-bula, pangalawa. Nasa ganitong oras na tayo. Hindi ko dapat dalhin ang pasanin na ito. Gilan, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Isara natin ang pinto. Pag-usapan natin ng maayos, okay ba? Ngayon, linawin natin ito dito. Kayo ng tatay mo at kapatid mo. Ayoko na kayong makasama. Nandoon pa si Tiga, mas malayo. Tiga, mula ngayon, mama ang bahala sa inyo, papakasaya kayo. Huwag na kayong makipag-ugnayan sa kanila. Tita Yang, may resulta na ang kaso ng pagsusunog. Sa kabutihang palad na agapan agad. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Nagkamali lang ako sa isang saglit. Lahat yan siya ang nagsimula. Ang pagsunog ng apoy ay labag sa batas. Hindi mo ba alam yun? Hindi ko sinasadyang mangyari yun. Isang aksidente lang yun. Isa kang aksidente. Maaari bang mawala ang lahat ng kasalanan? Hayaan ang batas ang humusga. Asawa, hindi ako pwedeng makulong. Sino ang may lakas na saktan ang anak ko? Nanay, sila. Pinagsasamantalahan nila ako. Biyenan, huwag masyadong magpakasangkot. Kayo, Wenjia, nais niyong ipadala ang anak kong babae sa kulungan. Ang anak kong babae ay ikinasal sa inyo para magtagal sa buhay. Hindi para magdusa. Inay, hindi ganun ang nangyayari. Sige, tapusin na natin dito. Baba at anak na babalik na. Pagdating sa bahay, gagawa si nanay ng masarap na pagkain para sa'yo. Para mapawi ang takot mo. Salamat, nanay. Kung meron kayong ganito, mga magulang na hindi alam ang tama, hindi kayo makakagawa ng magandang anak na babae. Yang Gilan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang anak mong babae ay nagkasala. Hindi ba kayo nag-iisip na siya ang magdusa sa kanyang ginawa? Laging niyayakap ninyo siya at pinoprotektahan. Alam na ng bata na mali siya. Hindi ka pwedeng maging mas malaki ang puso. Kaya nga, ang anak kong babae ay napakamaasikaso at matalino. Kung hindi dahil sa'yo na pinipilit siya, magagawa ba niya ito? Sa sinasabi mo, kung sakaling gumawa ng kasalanan, sasabihin na lang na pinilit sila. Walang mali doon. Tama na. Tungkol kay Gilan, mga nakaraan, hayaan na lang natin yon. Naku, talaga bang gusto mong makita ako? Maging walang kapareha. Kung makukulong ang anak ko, magkakaroon tayo ng record sa pamilya. Ang inyong mga inapo ay tiyak na madadamay. Ang tinatawag na reputasyon ay nag-udyok sa mga tao na gumawa ng krimen. Kaya't mas kailangan kong ipaglaban ang katarungan. Basta't ako ay tapat at matuwid.
Yang Gilan, kailangan mo bang maging ganito kamatigas? Gilan, ganito ang ginawa mo. Masisira rin ang aking kinabukasan. Nanay, ang iba ay pwedeng pag-usapan. Pero ang bagay na ito ay dapat ayusin ayon sa batas. Ay naku, ang buhay ko, bakit ganito kahirap? Nag-asawa ng lalaking walang pananagutan. Ganun pa rin kasing matigas ang ulo ng manugang mo. Hindi na namin kayang tiisin ang ganitong buhay. May sariling patakaran ang pamilya. Kung magkamali ka, kailangan panagutan mo. Anak, huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, paano ka ginagapang ng manugang mo? Pinapagawa niya akong maglaba at magluto. Pinapagawa niya akong gumawa ng mga gawaing bahay. Wala namang ganito sa bahay. Na pinagdaraanan ko Yang Gilan, pakinggan mo ito. Ang anak ko mula pagkabata ay hindi kailanman gumawa ng mabibigat na trabaho. Bakit siya ginaganyan sa bahay niyo? Sino bang manugang ang hindi gumagawa ng gawaing bahay? Dapat bang alagaan ng matatanda ang mga bata? Tama ba yan? Mga nakaraang bagay, huwag na nating pag-usapan. Ilang sakripisyo na ang ginawa ng nanay para sa'yo. Sikreto mong ibinibigay ang pera sa pamilya mo. Naghihirap ang nanay para bayaran ang utang mo. Nawala ang pagkakataon ni Lian Nansu na makapag-aral. Dahil dito, tingnan mo ang kamay ng nanay. Ganoon na ito kasarap. May mukha ka pang magsalita. May arthritis si mama. Alam mo ba, noong huli nagka-aksidente ka. Siya ang nagdala sa'yo. Pababa sa building. Pati ang gamot, siya ang nagbayad. At saka, tama na. Huwag na kayong magsalita pa. Lahat ng ito ay isang pagkakamali ng biyenan ko. Hindi ko pa naintindihan ang sitwasyon. Nanay, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi na ako muling magkakamali. Hindi na ako muling magkakamali. Huwag mo akong hayaan na makulong muli. Ang batas ay batas. Nanay, ngayon alam mo na tawagin akong mama. Hindi ka naman talaga taos pusong humihingi ng tawad. Natatakot ka lang sa mga magiging resulta. Yang Gilan, kaya ano ang gusto mong mangyari? Bago ka tumigil, dahil pamilya na tayo, maari tayong mag-usap. Pero kapag nagkamali, kailangan may gawin. Maglalabas tayo ng kaunting pera para makabawi tayo. Sa ganitong malaking pagkakamali, hindi sapat ang ilang salapi. Hindi ito basta-basta malulutas. Huwag makialam kapag ang nakatatanda ay nagsasalita. Ang magulang ay isang taong may pangunawa. Kung ang asawa ng panganay ay makulong, walang magandang maidudulot ito sa dalawang pamilya. Sige, magbigay ka ng halaga. 20,000. 1,500. Ito ay para sa damage na naidulot sa pamilya. At pati na rin sa ganti sa takot. Sobrang dami naman ito. Kung nahihirapan ka, gawin mo na lang ayon sa batas. Huwag. Kumusta ka naman, kaibigan? Yung 12,000 ni Gilan, talagang sobra na ito. Hindi na nila ito kayang tiisin. Walang puwang para sa iyo dito. Kami ang mananagot. Isipin na lang na bumili kami ng aral. Walang dahilan para ulitin, ma. Bilang mo na ito ng mahigit 10 beses. Basta tama ang bilang, ayos na iyon. Alam ko na. Itong bagay na ito ay tapos na ngayon. Dapat ibalik ang mga bagay. Walang dapat mawala. Nanay, bakit hindi ka lumipat dito at makisama sa amin para magtulungan tayo? Nanay, mahirap ang sitwasyon doon. Hindi kami mapakali. Kaya mo pang alagaan ang sarili mo, nanay. Nakaangat ka sa buhay. Mas mapayapa ang isip. Gusto lang namin na magsama-sama ang pamilya. Mas masaya kung ganun. Ay, mga kabataan kayo Basta't mabuhay kayo ng maayos. Ako, gusto ko ng katahimikan. Medyo may distansya. Mas nakakaramdam ako ng kalayaan. Nanay, may isang bagay talaga ako. Gusto sanang sabihin sa'yo. Ay, sabihin na natin ng maaga. Walang usapan tungkol sa utang. Tama nga kayo sa hula. Tungkol ito sa pera. Ito ang sweldo ko ngayong buwan. Kunin mo ito para sa mga gastusin sa bahay. Noon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Bodong, pinapayagan ka pang alagaan ng nanay mo. Nanay, ayaw kong magtrabaho sa pabrika. Nasunod-sunod lang. Gusto kong subukan na magtayo ng maliit na tindahan. Magnegosyo. Bagamat maganda ang matibay na trabaho. Sa huli, ito ay isang patay na sweldo. Maganda ang may sigla ang mga kabataan. Dapat pang long term ang pananaw sa negosyo. Baka pwede ko ring subukan. Sabi ko, bakit biglang nagiging mabait? Nandito pala kayo naghihintay sa akin. Nanay, ituring mo na lang na utang ko ito sa iyo. Gagawa ako ng promissory note. Tinitiyak kong babayaran ko. Ay, sandali, pwede namang magsulat ng utang. Pero dapat malinaw ang usapan ng mag-ina. Dapat ayon sa batas ang interes. Tama ba, nanay? Kayong mag-asawa, sabay na sabay. Saan na si tatay? Maligayang pagdating, binibini. Ikalawa, mabilis, kunin mo ang ilang candy at merienda. Para sa mga bisita. CJ. Magpakasal sa pamilya ni Like. Malaking magandang balita para sa atin. Kailangan nating samantalahin ito. Naiintindihan ko. Kasi ang tao. Kailangan ng 1,000 piso na regalo. Hindi ba meron ang nanay mo? Ay, nanay. Ay naku, anong nangyari? Bakit kayo sobrang masaya? Ay, asawa. Mag-ingat ka.
Ito ang anak na babae ni Director Lee. Kaugnay ito sa mahalagang bagay ng panghabang buhay ng pangalawa. Nanay, umupo ka. Ay naku. Anak na babae, huwag kang mag-atubiling pumasok sa bahay. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang suliranin. Ang sitwasyon namin, hindi mo naiintindihan. Halimbawa, itong tao. Noong nakaraan, sinasabi niyang may sira ang ulo ako. At itong isa pa. Ay naku, itong mga masamang ugali mo. Kailangan mong magbago mula ngayon. Nagmamadali ka talagang makagulo, ano? Ay, ngayon, hindi ba't nakikita ko? Nakumpleto ang lahat. Bilangin natin ang mga utang natin noon. Yang Gilan, hindi mo ba kakakuha lang ng 1,500? Dapat kalahati ako niyan. Para yon sa akin bilang kabayaran. Noong pinili mo, ipaglaban ang tama. Nasaan ka? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? 4,000. Kaya't iyon ay parang kabayaran sa akin. Para sa mga naunang ibinigay. Ano naman ang ibinigay? Tungkol sa mga nangyayari ngayon. Hayaan na nating hindi na pag-usapan. Saan ako makakakuha ng ganong kalaking pera? Pero sa bankbook, hindi naman kaunti. Ay, nagtataka lang ako. Isang karaniwang opisyal. Saan nanggaling ang ganitong kalaking pera? Yang Gilan, kailangan mo bang sirain ang pamilyang ito? Guguluhin mo ang buhay ni Ersi. Paano mangyayari iyon? Magandang bagay ang mag-asawa at magtagumpay ang batang ito. Ngunit hindi naman pwedeng. Maaari bang kunin ang kaunting kita ng matandang ito? Kailangan nating mag-ingat dito. Hindi ito makatarungan. Kamakailan, masyadong mahigpit ang sitwasyon. May mga bagay tayong dapat pag-usapan. Mas mabuting linawin natin ang mga ito ng maaga. Sa ating edad, mas mahalaga ang kapayapaan. Naiintindihan mo ba? Tama rin ang sinasabi mo. Pero tungkol dito, ibinibigay mo ba o hindi? Babae, hindi mo alam ang sitwasyon sa bahay namin. Sasabihin ko ang tungkol sa bahay na ito. Hindi na. Balikan natin ito mamaya. 2,000, pinakamataas ay 2,000. Pagsasamang ari-arian ng mag-asawa. Saan nakalagay ang pera? May karapatan ba akong malaman? Dapat iyon ay 1 sentimo ko. Hindi siya dapat mabawasan. Gaano karami ang alam niya? Huwag tayong mawalan ng malaki dahil sa maliit. Magmadali ka na, magluto ka na. Pwede ba kitang bigyan ng pera dito? Binilisan mo ako. Ay, nanay. Tumigil ka na. Uminom ka ng tubig, ako na bahala. Bakit ang taas ng paggalang mo ngayon? Umupo ka na, sabihin mo nga. Ang anak na ito ay ginagalang ang ina. Hindi ba't nararapat lang? Ako na ang mag-aayos. Sabihin niyo lang ang gusto niyo. Ganyan ang ina. Yung bunso kasi, kahit sa negosyo, sinuportahan mo pa rin. Ang pagpapakasal ko ay isang mahalagang bagay. Hindi ka ba tutulungan? Yang Gilan, lahat ng kamay, likod ng kamay, karniyan. Dapat patas. Pwede naman. Mag-utang ka ayon sa patakaran. Bakit pa mag-utang ang mga kakilala? Dapat patas lang talaga. Hindi ba't gusto mo ng katarungan? Gaano karami ang utang at kailan ito babayaran? Nakasulat ito ng malinaw. Mas mabuti ito para sa lahat. Bakit naman? Ang mga magulang ay nagtatrabaho. Hindi ba't para gastusin ang anak? Sobrang masyado ka namang nagmamasid. Matanda ka na ganoon. Ikaw ay isang may sapat na gulang. Kailangan mong mag-asawa ng sarili mong paraan. Bakit umaasa ka pa sa magulang mo? Ang sama naman yan. Ayoko na. Kahit ano paman, pamilya ni Pingping. Nangako na sila. Hindi ko kayang ipagmalaki ang taong ito. Kung hindi mo ako pagbibigyan ng pera, patutunayan ko sa inyo na mamamatay ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Gamit mo ang ganitong paraan ng pananakot sa sarili. Para i-threaten ang mga magulang mo. Ito ba ang iyong pananagutan? Huwag mo akong alalahanin. Sa ganitong paraan, hindi mo masusolusyonan ang anumang problema. Hindi ka naman handang mamatay. Kung talagang gusto mong mamatay, hindi ka na sana sumisigaw dito. Ayaw mong mamatay, di ba? Kung ayaw mong mamatay, ilagay mo na ang kutsilyo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ayusin mo ang sarili mong mga bagay. Anong nangyari sa iyo? Nanay, anak, bakit ka nandito? May masakit ba sa iyo? Wala akong sakit, konting abala lang. Bakit kayo nandito? May masakit ba? Mabuti ang mga ito. Si Xia Usui ay buntis. Magiging lola na ako. Ang ganda. Talagang ang ganda. Xia Usui, hindi mo alam. Ang pag-aalaga ng bata ay sobrang nakakapagod. Tingnan mo, kailangan mo na namang magpasuso at maghugas pa. Kailangan mo ring. Sa totoo lang, napakaraming abala. Ay naku, anong nangyari sa iyo? Sinasabi ko na ito ng maaga. Kayo na ang bahala sa bata pagkatapos ninyong mga anak. Ayoko nang maging full-time na yaya. Nakita ko, natatakot ka, nanay. Huwag mag-alala, kaya namin ito. Nanay, mag-enjoy ka na lang sa buhay mo. May plano kami. Sobrang biglaan ng balitang ito. Natatakot na ang mga binti ko. Gusto kong mamuhay ng sarili ko. Hindi na magpapagod para sa mga anak at apo. Ate Yang, tingnan mo ang bahay natin. Sa tabi ng kalsada. Medyo maginhawa ang transportasyon. Ate Yang, tingnan mo.
Ang maluwang nitong bakuran. Hindi masama. Magkano? 3,000 ang pinakamababang presyo. Maaari bang pag-usapan pa? Hanggang 2,800 na lang. Hindi na pwedeng bumaba pa, Ate Yang. Sige, kukunin ko na. Yung katabi, binebenta rin ba? Ay, Yang, ang galing mo talaga sa paningin. Kailan pa ito kailangang ipon? Gaano kalaki ang kabuang yaman? Dapat pang matagalan ang pananaw. Ang mga ini-invest mo ngayon, magbubunga ito sa hinaharap. Matagal na bang hindi bumisita ang anak ko sa akin? Nasa trabaho ako. May mga bagay tayong pag-usapan pagkatapos ng trabaho. Paano ang pagkain? Pinakamagandang alak sa tindahan. Bigyan mo ako ng isang bote. At isang inihaw na manok. Isang mangkok ng braised pork. Tatay, kailangan munang magbayad at may mga ration card bago kumain. Walang konsensya na tao. Kailangan pang magbayad para makakain ang tatay. Wala ka bang takot na pag-usapan ka ng iba? Ito ang patakaran ng restaurant. Pareho lang ang trato sa lahat. Anong klaseng patakaran yan? Natural lang na kumain ang tatay sa anak. Araw-araw na lang, alak at sugal ang alam mo. May pakialam ka ba sa akin? Kung gusto mong kumain, kailangan mo munang magbayad. Ay, mga kaibigan, tingnan nyo ito. Ngayon, gusto nilang kumain. Pero hindi pinapayagan ng anak na babae. Nagtatrabaho ako. Huwag ka nang magulo. Gusto ko lang ipakita sa leader. Kahit ang sariling ama, gusto pang magutom. Kasi siya ang tunay na ama. Bakit pa mag-aalala? Kakatanggap lang namin ng sweldo. Kain tayo, tatay. Di ba tama lang? Ilabas mo na ang pera agad. Iyan ay pera na pinaghirapan ko. Bakit ka ganoon ka masungit sa ama? Sobrang hindi ka tanggap-tanggap. Natural lang na disiplinahin ng ama ang anak na babae. Agad mong ilabas ang pera. Kung hindi, ipapagawa ko sa'yo ito dito. Hindi mo ito kakayanin. Ay, si Xia Osui ay nag-order ng pagkain. Ay, Shen Ersu. Anong nangyayari? Muling nagsusumbong, di ba? Ako ang bahala sa anak ko. Hindi ka pwedeng makialam, outsider. Tingnan mo sarili mo. Hindi ka na makalakad ng matino dahil sa inom. Tinuturuan pa ang sariling anak na babae. Hindi ka ba nahihiya? Huwag masyadong makialam. Dali, kunin mo na ang pera. Kung hindi, dito ka. Hindi ka na makakapagtrabaho. Subukan mong galawin siya. Gusto mo pa bang lumaban? Natakot pa nga akong hindi ka matutuloy eh. Ay. Magandang makipag-usap ng maayos sa kapitbahay. Ngayon ay lilinawin natin ang lahat. Hindi pa rin ba tayo magpinsan? May kamag-anak kang tulad ko. Nakakahiya. Maghintay ka lang ah. Pupunta ako para makipag-usap sa tao. May sakit sa puso ako. Hindi ko kayang tiisin ang inis. Sama-sama tayong pumunta. Tara na. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Tiate. Sangkay. Tingnan mo ang magandang ginawa ng pamilya mo. Sinaktan ako. Huwag kang magkamali ng akala. Dadalhin kita ngayon. Pupunta tayo sa ospital para magpatingin. Huwag kang magpanggap dito. Magbabayad ka. Hanapin mo siyang Gilan. Noong una, ikaw ang nag-utos sa akin na sabihin na tumanggap ako ng 500 sa kasal. Ngayon, hindi lang ako nakatanggap ng kahit isang sentimo, kundi pinagsasampal pa ako. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Wala akong pakialam sa bagay na ito. Kung gusto mong hanapin siyang Gilan, hindi ko na kailangan. Tungkol sa iyo at kay Biyuda Sun. At sa mga usaping ito ng mga account. Ayaw mong malaman niyang Gilan, di ba? Mabilis, bigyan mo ako ng kaunting kabayaran. Tapos na ang usapang ito. Kung hindi, ano ba sa'yo? Ay. Ikaw na mapagkunwari. I report kita. Ay. Mag-usap tayo ng maayos. Anak na babae, magdala ng pinakamagandang alak nyo. At isang mangkok ng ramen. Dagdagan ng 2 itlog. Ha. Shen Ersu, bakit ka bumalik na naman? Dumating ako para kumain. Huwag kang magulo. Ang pera mo, hindi naman tama, di ba? Sana mag-ingat ka. Bola-bola lang. Shen Ersu, saan galing ang perang ito? Ibinigay ng alaga mong si Wang Kai. Si Wang Kai ang nagbigay nito, di ba? Tingnan ang mga sugat mo. At ang pera mo sa kamay. Nahuli mo ba si Wang Kai? Anong ebidensya meron ka? Gusto kong malaman. Mukhang masarap ang karne. Ano bang espesyal dito? Isang matandang babae lang ang nag-ipon ng kaunti. Ang dami mong in-order na pagkain. Hindi ka ba natatakot na magkasakit? Kung hindi mo maabot ang ubas, sasabihin mo na maasim ang ubas, di ba? Kung hindi mo makain, naiinggit ka na, di ba? Yung pera mo, hindi ba galing sa masamang paraan? Si Wang Kai ang nag-ayos niyan, di ba? Mukhang kailangan kong umuwi at suriin ng mabuti. Baka may naiwang detalye talaga. Tatay, paano ka nahuli ni Shen Ersu? Yung ganong tao, nahuli ka niya. Kung maipagkalat niya ito, tapos na ako. Kailan ka ba? Kailangan na nating harapin si Yang Gilan. Hindi na siya magtatagal sa kanyang kasiyahan. Kapag hindi na siya makakilos, ang bahay at pera ay para sa atin.
Sa tamang panahon, aayusin natin ito. Hindi rin magtatagal si Shen Ersu. Sino yan? Miu. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nanay. Huwag kang magsalita. 8-8. Nanay. Wala akong kinalaman dyan. Boss, anong ginagawa mo sa bahay ko sa gitna ng gabi? Bakit ka nandito? Sister 3. Anong nangyayari? Sister 3, bumangon ka na. Bilisan mo. May concussion ang pasyente. Kailangan niyang magpahinga sa kama ng 2 buwan. Tingnan mo ang sitwasyon. 2 buwan. Sino ang gagawa ng mga gawaing bahay dito? Tama nga. Nahulog lang naman siya, di ba? Bakit ganun ka seryoso? May concussion siya. Tao ka pa ba? Paano mo nasabi ang mga ito? Paano ka magsasalita? Siya ang iyong sariling anak na babae. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng sakit? Dati sa bahay. Sadyang tamad at magaspang. Hindi makakagawa ng kahit ano. Ngayon ay ayos na ito. Naging pasanin na talaga ako. Huwag nang palayo pa. Si Trey ay dahil sa'yo nasaktan. Yung bayad sa gamot, mag-isip ka na ng paraan. Hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo. Wala akong pera. Naintindihan ko na ngayon. Kinuha ko si Sanmei. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kinuha mo siya. Sino ang gagawa ng mga gawaing bahay? Balang araw, mag-aasawa rin siya. Okay lang kung kinuha mo siya. Hayaan mong bigyan ni nanay ng kaunting kabayaran sa bahay. Kapatid mo siya. Dinala mo siya para sa kalakalan. Huwag magbitiw ng mga walang kwentang salita. Madali bang palakihin siya? Wala kang sinseridad. Maaari ko bang pakawalan siya? Paano ako naging bulag noon? Akala ko ikaw ay isang mapagkakatiwalaang tao. Pero ikaw pala ay isang. Ganito kang hindi mapagkakatiwalaan. Ay nako, sige na. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Kung anong iniisip mo, gusto mong kunin ang kahinaan ko. Hindi ganun kadali. Nagising ka na. Inay, susunod na buwan ang pagsusulit sa kolehiyo. Hindi ako makakasali. Kung hindi tayo makapasa ngayong taon, susubukan natin sa susunod na taon. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Nanay, nandito na ako ng kalahating buwan. Kung ganito pa rin, hindi ito maganda. Huwag mag-alala, hintayin natin ang pamilya ng Wen. Lumapit ka, please, para makapag-usap tayo ng maayos tungkol sa mga kondisyon. At saka, ang trabaho ng kuya mo ay hindi pa nasusolusyonan. Ikaw, kailangan mong makipag-ugnayan sa pamilya ni Wen para matulungan sila sa pag-solve nito. May malaking nangyari. Dinala ng mga gwardiya ang tatay ko. Bakit nila kinuha ang tatay natin? Sabi nila, nagnakaw ng basahan sa pabrika. Nagbenta ng ari-arian ng gobyerno. Gumagawa ng ganitong bagay. Hindi naman tayo nag-iisa. Ay naku, may nag-ulat. Ngayon, may problema na. Mabilis, hanapin si Wen para humingi ng tulong. Makipag-ayos. Marami silang kakilala. Kung hindi, mawawalan tayo ng trabaho at makukulong. Pupunta na ako. Huminto ka. Hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Kung hindi, ang mga tao sa Wen, tiyak na hihingi ng sobra. Patawag mo ang iyong tiyuhin. Kung ganun, inilabas mo ng malaki ang usapan. Hayaan mo sila. Walang magagawa na tumanggi. Pero maaga pa rin ang plano ni Mama. Ako na ang magpapunta sa malaking kuya ko. Tingnan natin kung susuportahan nila. Inay, delikado na. Delikado na. Anong bagay ang nagmamadali? Dala ng nakatatandang kapatid ang kanyang pamilya. Dumating sila. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng mga bisita. Baka mas mabuting umiwas ka na lang. At noong mga nakaraang araw, nakita kong kasama si Itay, na nag-uusap kay Biyuda Sun. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi. Biyuda ni Sun. May kinalaman si Wen Wangkai sa kanya. Karamihan ay tungkol sa pera. Siya ang humahanap kay Wen Wangkai. Hindi naman kami ang hinahanap niya. Nanood lang tayo ng palabas. Wen Wangkai, lumabas ka. Lumabas ka na dito. Lumabas ka na. Anong ginagawa niyo? Nakuha ang asawa ko. Malayo ang koneksyon mo. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Pakiusap, tulungan mo kami. Nga. Ay naku, talagang mahirap itong sitwasyon. Kailangan sundin ang mga patakaran ng pabrika. Lahat tayo ay magkakapamilya. Minsan may mga abala. Hindi tayo pwedeng hindi tumulong. Ang kapatid kong babae ay nagtatrabaho sa inyo ng walang reklamo. Dapat naman ay maipakita ka, di ba? Huwag kang umiiwas. Yung mga bagay na ginawa ng asawa ko. Wala bang kinalaman sa'yo? Anong sinasabi mo? Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi ko kayang tulungan dyan. Ay naku, Dad, pakiusap ko sa'yo. Kung may mangyari sa tatay ko, wala na kaming pag-asa. Tulungan mo naman kami. Kung hindi mo kami matutulungan ngayon, hindi na ako aalis. Ngayon, sasabihin ko na, mas mabuti ang maghiwalay. Talagang nakakatipid ito sa'yo na hindi ka na maghahanap ng gulo araw-araw. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Wala namang ginawang masama ang tatay ko sa'yo. Hindi ba't parang sinisiraan mo siya? Ikaw ang may kasalanan dito. Sino ang dapat mong sisihin?
Ikaw ang nag-iisa ngayon, di ba? Kung maghihiwalay na, hindi na maganda pang maghanap pa ulit. Sa oras na yun, sino pa ang mag-aalaga sa'yo? Yang Gilan, gusto mo bang mapatay ang buong pamilya namin? Kung hindi kayo tutulong, pupuntahan namin kayo sa trabaho at mag-ingay. Sa huli, walang makakabuti sa kahit sino. Kung kaya, magpasya na lang kayo kung magpapakasaya o hindi. Pero naghiwalay na. Ikaw. Nanay. Nalaman na niya. Sa pagkakataong ito, Li pamilya lang ang nahuli bilang halimbawa. Ang nagulat ay hindi iba, kundi si Wen Wangkai. Kaya pala ayaw tumulong nung matandang yun. Nagsisinungaling pala siya. Sa sarili niyang gawa yun. Sa pagitan nila, bakit nagkaroon ng ganito kalalang problema? Hindi ko alam. Inay, ang gulo na ito. Huwag na tayong makialam dito. Hindi ba't ito ay isang magandang pagkakataon? Ito ang kahinaan ng matandang ito. Parang nahawakan ko na. Pumunta ka na sa bahay ng Li. Magbigay ka ng balita. Sabihin mo sa kanila. Hayaan mong magalit ang pamilya Li sa kanya. Siya ang kanyang pangunahing suporta. Nasa kanya na ang lahat. Maaari ba siyang makipagkasundo? Kung usapang lakas, ikaw pa rin ang pinakamalakas. Bata ka, walang galang. Sige na, umalis ka na. Wen Wangkai. Lumabas ka dito. Wen Wangkai, umalis ka dito. Anong nangyayari? Huwag mong basagin, huwag mong basagin. Bakit ka pa nakikialam? Inay, huwag kang magalit. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bigyan mo ako ng konting oras. Naghahanda na ako. Magandang usapan. Ikaw na huwad na tao. Hindi pa tayo tapos ngayon. Ikaw na huwad na tao. Hindi pa tayo tapos ngayon. Hindi ba? Hindi naman masama ang ginawa ng tatay ko para sa pamilya niyo, Li. Kausapin mo ang nanay mo. Paano mo nasasabi yan? Nag-report ang tatay mo sa pabrika. Pinakulong ang tatay ko. Paano mangyayari yan? Paano magagawa ng tatay ko yan? Hindi siya ganung tao. Kausapin mo siya. May mga bagay ka pang hindi magagawa. Siyang biyanan. Pakinggan mo ako, okay ba? Ay naku, pakiusap, kausapin mo ang nanay mo. Itinulak mo pa ako. Umalis ka. Wag na, wag na. Okay ba? Agad-agad, bawiin mo na ang reklamo. Kung hindi, hindi tayo matatapos dito. Wen Wangkai, gusto mo bang ipahamak ang buong pamilya namin? Gusto mo bang mamatay kami? Nanay, itulak mo ang bisikleta. Isipin mo na lang nakabayaran ito. Itulak mo na. CJ, akin ang bisikletang iyon. Wen Wangkai, sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ito masasolusyonan sa loob ng 3 araw. Araw-araw tayong mag-ingay. Ay naku, mama. Itong tatay, oh. Nasaan ang libro ng mga account? Wala, wala. Baka yung babae ng pamilya Li. Yung cute na yun. Siyempre, nakikilala sa pamilya niya. Hindi natatakot ang pamilya Li. Ako ang natatakot. Hindi dapat ganito. Dapat ay umabot na ang bisa ng gamot. Tatay, nawala ng malay si nanay kanina. Ang dami niyang nawalang dugo. Si nanay ay laging malakas ang katawan. Paano siya nagkaroon ng leukemia? O nasa huling yugto na? Bunso, iuwi mo na si Xiaosui. Ako na ang bahala sa nanay. Hindi pwede yan. Kailangan kong manatili para alagaan siya. Ako ang ulo ng pamilya. Mga bagay ng pamilya Wen. Hindi ito para sa iyo. Sabi ng manugang na ito, lumabas ka. Huwag mong hadlangan ang iyong ina na makapagpahinga. Bakit kami hindi makaalaga sa aking ina? Sabi ng doktor. Kailangan ng iyong ina ng maayos na pahinga. Nandito kami para alagaan siya. Ako ang kanyang pangunahing tagapag-alaga. Ako ang may desisyon. Huwag kang makialam dito. Makinig ka, bunso. Tara na, tara na. Yang Gilan, mabilis din itong lahat ay matatapos. Makakarating ka sa isang napakagandang paraiso. Ngayon, ihahatid kita sa iyong landas. Mas mabuti na ba? Bakit ka nandito? Hindi ka ba may sakit? Tumingin ka nga dito. Medyo gumanda na ba? Medyo may ubo lang. Sa loob ng ilang araw, gagaling din ito. Sabi ng doktor, chronic poisoning ito. Dahil sa matagal na pakikisalamuha sa mapanganib na bagay. Hindi na kaya ng katawan. Sa mga nakaraang taon, sobrang binigay mo na para sa pamilya na ito. Ngayon, matanda na ang mga bata. Pwede ka nang magpahinga ng maayos. Tama na ang pagod. Ikaw nga, simula pa lang, ginagamit mo na ako. Gulan, may mga bagay na, sa tingin ko mas mabuti, nasabihin ko na ito sa iyo. Mayroon akong nararamdaman para kay Suen. Siya talaga ang pinakamainam na kasama ko sa buhay. Sobrang matigas ng ulo mo. Kung ayaw mong bitawan, hindi na ako magmamalasakit sa nakaraan. Ano ang gusto mo? Nagbigay na ng sertipiko ang ospital. Si Shen Sui ay hindi nag-alaga ng maayos. Pinalala nito ang iyong kalagayan. Kung sakaling hindi ka na gumaling, dala ko ang mga bata.
Magsisimula kaming muli. Mabilis din itong lilipas. Wala kang sakit. Wala kang sakit. Niloloko mo ako. Hindi ako nagkukunwari kahit kaunti. Paano ko maipapahayag ang nasa puso mo? Yang Gilan, naglakas loob kang lokohin ako. Matagal mo na akong pinaplano. Nasa isip ko lang si Swen. Pagsasala sa loob ng kasal. Yung mga kabastusan na ginawa. Sapat na para mawala ka. Tiyak, nasaan ang ebidensya? Hintayin mong hindi ka na makagalaw. Lahat ng ito, lahat ito ay atin. Ang panganay at ang pangalawa. Tatay, Yang Gilan, ngayon kailangan mong ibigay sa akin. Lahat ng iyan, ibigay mo na lahat. Tumigil ka. Mama, Ginoong Li. Kapatid na Wen Wangkai, ang sinabi mo kanina, narinig namin lahat sa labas. Isyu ng pamumuhay, kabilang din ang isyu ng ekonomiya. Sobrang nakakabigo. Ginoong Li, sabi ko kanina, lahat ito ay mga salitang galit. Huwag itong seryosohin. Ito, nahanap ko na, sa wakas nahanap ko na. Pagtitinda ng mga ari-arian. Paghuhugas ng pera sa itim na merkado. Bawat sentimo, itinatala. Tandaan ng mabuti. Ano ang silbi nito? Sino ang makakapagpatunay? Kung kulang ang ebidensya, mahirap ang sitwasyon. Wen Wangkai, ikaw. Nanay, tumakbo si Ma Shen Erzu. Bumalik si biyuda ng apo sa bahay ng kanyang ina. Sabi nila, nagka-stroke si Li. Hindi na makapagsalita. Parang gusto ng mabulunan. Kaya kong patunayan. Yung babae niya sa labas, ang pangalan ay Yun Swen. Tuwing buwan, palihim siyang nagpapadala ng maraming pera sa kanya. Humarap din siya sa black market na transaksyon. Lahat ng ito ay may ebidensya ako na makakapagpatunay ng mga paninira tungkol kay Li Baotai. Wen Wangkai, may sasabihin ka pa ba? Nag-alaga ako ng isang puting mata na lobo. Siyang tumutulong sa iba para saktan ako. Saktan ang kanyang ama. Kayo at ang mga kapatid. Sino sa inyo ang tunay na naging pamilya ko? Walang anuman, nandito pa kami para sa iyo. Ginoong Li, humihiling ako ng diborsyo. Hindi ako sumasang-ayon. Naiintindihan ko na ang pangunahing sitwasyon. Matapos ang pag-aaral ng organisasyon na pagpasyahan, napayagan kayong magdiborsyo. Ang ari-arian ng pamilya ay paghahatsyan ayon sa batas. Ipinagmamay-ari kay kasamang Yang Gilan. Kasamang Wen Wangkai ay aalis na walang kahit ano. Tapos na ang mga paghihirap noon. Mula ngayon, gusto kong mabuhay para sa sarili ko ng may saysay. Ang galing ni Inay. Ganito kalaki ang bahay. Ang lupa ng bahay na ito. Ngayon, sa iyo na lahat ito. Bumili ka pa ng telebisyon. Sewing machine. Pagkatapos nito, magiging maayos na ang buhay namin. Ngayon, huwag na nating banggitin ang mga iyon. Mga hindi kaaya-ayang tao at bagay. Mama, magluluto na ako. Ay, huwag kang pumunta. Ako na lang. Hindi ka pwedeng pumunta. Hindi na kailangan. Walang problema. Pumunta ka. Huwag kayong sinuman ang pumunta. Ako na ang pupunta. Magpahinga ka. Magpahinga ka lang. Magpahinga ka. Inay, saan ang galing ang ganitong magandang alak? Ito ay mga lumang bagay na aking inayos. Sa wakas, natagpuan ko kayo. Nanay, ako si pangalawa. Kailan ka lumipat? 3. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Hindi na ako nakakain ng maayos sa loob ng ilang araw. Wala na kaming kinalaman sa iyo ngayon. Huwag kang mag-ingay. Wala na rin akong halaga sa kuya. Wala na rin nagmamalasakit sa akin. Wala na akong matirahan ngayon. Wala na akong tahanan. Nanay, huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Hindi na tayo magkapamilya. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko noon naisip ang mga bagay-bagay. Patawarin mo ako ulit. Sisikapin kong maging mabuting anak sa iyo. Patawarin mo ako ulit. Sisikapin kong maging mabuting anak sa iyo. Huwag mo nang tawagin na nanay. Paano mo siya tinrato dati? Nakalimutan mo na. Nansaw. Magsimula ka nang umalis. Bigyan mo siya ng makakain. Salamat, nanay. Rasyon ng bigas. Salamat, Ma. Wala na akong pupuntahan ngayon. Walang tahanan. Walang alam gawin. Hayaan mo ako. Paano na ako mabubuhay? Kunin mo na. Hanapin mo si Gao Ming sa kabilang bahay. Sundan mo lang ang pangalan ko. Pakisuyo, mag-ayos siya ng trabaho para sa'yo. O kaya, turuan siya ng ilang kasanayan. Sa tingin ko, nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Salamat, Ma.
Unang-una, sabihin ko na. 10 piso ang upa. Gusto ng may-ari na malinis ang paligid. Kailangan ninyong gawing magulo ang bahay. Hindi lang hindi ibabalik ang renta. Kailangan pa ninyong umalis kaagad. Kapatid, tayo'y mga tapat na tao. Aalagaan namin ang bahay na ito. Sige, magbayad na tayo. Kapatid, tingin mo ba ayos lang ito? Kapatid, tingin mo ba ayos lang ito? Magbabayad muna ako ng kalahating buwan na renta. Yung natira, maghulaan tayo agad. Tumulong naman kayo. Nakikita ko na hindi rin madali para sa inyo. Yung natitirang pera, magmadali kayong tipunin agad. CJ. Salamat kapatid. Sa atin, talagang winasak na niya ito. Wala na tayong ari-arian at trabaho. Pero mayroon pa akong ilang matagal ng koneksyon. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakulong. Mabuti na lang iyon. Kung hindi dahil sa iyo noong una. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, palagi akong may paraan para makabangon muli. Huwag kang magmadali. Yung mga taong nagdulot sa atin ng problema, makakakuha din ng karma. Anong silbi ng sinasabi mo? Halos mamatay na ako sa gutom. Talagang nakakaharap ko kahit saan. Nakakabahala na. Saan man ako magpunta, laging may makikita. Siguro nagsisi siya. Gusto niyang humingi ng tawad at makipagbalikan. Yang Gilan, ito ang bagong upahan kong bahay. Kung gusto mong magbago ng isip at makipagkasundo sa akin, kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Kung hindi, sasabihin ko sa iyo na nag-imbestiga ako sa pribadong tahanan. Tingnan mong mabuti. Mula sa loob hanggang sa labas. Ang mga bahay na ito ay may-ari. Nasa pangalan ko lahat. Anong sinasabi mo? May problema ba ang isip mo? Gusto mo bang gamitin ang ganitong paraan para mapabalik mo ako? Yang Gilan, mali ang kalkulasyon mo. Lumabas ka na. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Naniniwala ka ba? Sasabihin ko lang isang bagay. Agad kang aalis sa bahay. Nakakatawa. Parang nasiraan ka na ng ulo sa kahirapan. Bakit ka nandito, Yang Jay? Kaibigan, dumating ka ng tama lang. Bilisan mo. Huwag mo na siyang hayaang magsalita ng kalokohan. Huwag ka nang magsalita. Narinig mo ba? Sabi ko huwag ka nang magsalita. Tumahimik ka. Ate Yang. Pasensya na. Nakikita ko kasi silang kawawa. Kaya nilang paupahan ang bahay. Aayusin ko na silang umalis. Kapatid, hindi ka pwedeng ganyan. Umenta. Sa pera niyo lang. Sapat na para saan man. Dalhin mo na. Bakit naman? Dahil ako ang may-ari ng bahay na ito. Pakiusap, umalis kayo agad. Kung hindi, tatawag ako ng mga otoridad. Yang Gilan, maghintay ka sa akin. Mahal na biyanan. Nanay, hayaan mo akong makita muli ang asawa. Kayo pala ang dalawang baliw. May mukha pa kayong dumating dito. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Mahal na biyanan, pakinggan mo ako. Basta't handa kang tumanggap. Kami ng anak ko. Tiyak na yayaman ka. Yayaman ka nang wala sa lugar. Asawa. Yung matanda sa bahay namin, nasa seguridad pa rin siya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Siraulong tatay. Sana'y hindi ka. Kung hindi dahil sa iyo noon, na kailangan pang maghiwalay. Paano tayo makararating sa ganitong sitwasyon? Ikaw, batang hayop, tama bang saktan ang iyong ama? Wala ka ng asawa. Hindi mo na kayang isipin ang iba. Ngayon alam na. Bakit ngayon lang? Maghiwalay na tayo. Hindi pwedeng makipaghiwalay, asawang babae. May nararamdaman pa rin tayo. Anong nararamdaman? Kayo, mga tao ng Wen. Interes lang ang iniisip. Makasarili at makasarili lang para sa sarili. Kung hindi kayo aalis, papatayin ko kayo. Talagang karma. Asawa. Anong hawak mo? Wala na akong asawa. Mayroon pa bang iba? Inay, saan ka pupunta? Pupunta ako sa kumpanya ng securities para tingnan. Naalala ko na may ilang stock sa nakaraang buhay. Maganda ang takbo ng merkado. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Nanay, nasa edad na kayo. Natatakot lang akong masyado kayong mahirapan. 60 taon lang ako. Ang 60 taon ay simula ng aking buhay. Noong ito ay nagsimula, ang 60 taon ay nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumaban. Nanay, hindi ko nga alam kung ano ang mga stock. Kaya mo bang maintindihan ang mga komplikadong bagay na iyon? Matutunan mo na lang. Kailangan ko rin matutong makipagkalakalan. Sa hinaharap, hindi ko naman tiyak na mas mababa ako sa mga kabataan mo. Aalis na ako. Bumalik ka ng maaga. Hoy, kailan mo ibabayad ang utang ng tatay mo? Kung sino ang may utang sa'yo, siya ang hanapin mo. Wala akong kinalaman dyan. Natural lang na bayaran ang utang. Kung hindi kayo aalis, tatawagin ko ang mga tao. Ngayon, hindi mo kayang tiisin ang mga ginagawa namin. Lainan, hahaha. Pera na may interes, 1,500. Ako lang ay isang ordinaryong empleyado. Wala akong ganoong kalaking pera. Hindi ba may-ari ka ng bahay mo? Huwag mo nang isipin. Bigyan kita ng 3 araw. Hindi makakabayad kapag dumating na ang oras. Huwag na kaming pakialaman, hindi kami magpapakita ng kabaitan. Umalis na. Yung tao sa black market, mukhang si Wen Wangkai.
Tamang-tama ang kahinaan ni Xiao Sui, ang tatay niya. Hayaan na lang siyang magdusa. Sabi lang sa galit, hindi sa tunay na damdamin. Ito ay ang dugo at pamilya. Hindi pwedeng basta-basta putulin. Inay, matanda na kayo. Hindi pwedeng makipagsagupaan sa mga yan. Wala akong pakialam kung saan sila nanggaling. Bawal ang masamang gawain. Kapag dumating na, huwag kang magpapadala sa awa. CJ, nagpapanggap na may supernatural na kapangyarihan. Nang iinis kanino? Ganito talaga. Di pa natin nakitang ganito. Sinasalita ka ni Kuya Ho. At tumayo pa. Lola, huwag kang magpakasagabal. Ihampas mo siya. Matandang babae. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong pilitin na kumilos. Sige na. Sino ang gustong saktan ang pamilya ko? Tanungin mo muna ako, matandang babae. Sang-ayon o hindi? Sama-sama. Haha. Matandang babae, pinapakialaman mo ang mga bagay-bagay. Kaya mo pa ba? Nanay, sa tingin ko ako na lang ang dapat gumawa nito. Kayong mga basura sa lipunan, ating magyabang dito. Ngayon kayo ang astig. Tayo na. Kung gusto nyo, pumasok. Kung ayaw nyo, umalis. Huwag kayong makapangyarihan sa mali. Gumagawa ng masama. At naninindigan pa rin sa kasinungalingan. Kuya, tingnan mo, sobrang nakakatakot ang sitwasyon na ito. Hindi tayo dapat magpakatanga sa harap ng panganib. Bigyan mo kami ng pagkakataon, pakawalan mo kami. Ikaw, walang hiya. Gumagawa ng mga hayop na bagay. Ano pang mukha ang natitira sa iyo? Huwag magmadali. Walang mabuting idudulot ito sa sinuman. Huwag makipag-usap sa kanila. Diretso ng talunin at ipasa sa pulis. Sige, anak. Yang Gilan, ano ba talaga ang gusto mo? Unang si Shen Erzhu. Ibalik mo siya ng buo at ligtas. Ikalawa, ipinapangakong utang. Kailangan bayaran. Walang negosasyon. Kayo, magbigay kayo sa akin. Huwag. Huwag sumugod. Utang. Umalis ka. Tama na. Anak, huwag mo lang akong painumin ng tubig. Bigyan mo ako ng makakain. Wala na akong kinakain itong mga nakaraang araw. Sa kabila ng lahat, ako pa rin ang tatay mo. Nagawa mo ba ang tungkulin mo bilang ama? Gusto kong putulin ang relasyon namin. Huwag naman, anak. Pwede mo akong saktan o murahin. Ayaw ko na sanang makita ka. Alam ko talagang nagkamali ako. Ayaw kong mawala ng pamilya at kaibigan. Bibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon na magbayad ng utang sa ginawa. Kailangan ng konkretong aksyon. Si Wang Kai ay nagbebenta ng mga gamit ng gobyerno. Ako ang namahala sa susunod na kliyente. Si Byuda Sun ang tumulong sa pag-ikot. Sama-sama sila ni Director Lee. Sa mga nakaraang taon, tinulungan ko sila. Marami na akong nagawang masama. Wala akong nakuha kahit isang sentimo. Wala talaga akong natanggap. Isulat mo lang ang lahat ng alam mo. Nang buo at tapat. Hanapin mo si Byuda Sun. Para siya ang magpatotoo kay Wen Jiakai. Mukhang nasa probinsya ang bahay niya. Anong koneksyon nito? Napakalakas ng background ng kabila. Baka mas mabuti pa. Hindi pwede. Lalabanan ko sila hanggang sa dulo. Sinasabi ko sa iyo, kung makakagawa ka ng tama sa pagkakataong ito, lalabas ang bata. Tinatanggap kita bilang lolo. Hindi ito matutuloy. Huwag ka nang bumalik dito. Sige, pupunta na ako. Tingnan mo. Walang bagay na hindi nakakalimutan, laging may alak. Talagang hindi matutuwid ang aso sa kanyang gawi. Mas mabuti pa siya kay Yang Gilan. Ayos na ngayon. Lahat ng hiniram na pera ay nasa mga stocks na. Kailangan mong maghanap ng paraan para makabayad. Paano mo naman nasasabi yan? Paano ko naman mahulaan ang merkado? Palagi kitang pinapahalagahan. Huwag ka nang magsalita pa. Kung hindi dahil sa'yo, pwede na ba akong magpakasal ulit? Wala pa akong matirahan. Boss, pakainin mo ako ng isang kagat. Hindi pa nga ako nakakain ng maayos. Anak na di magalang. Umiti ng matamis. Magandang mood ko ngayon, miss. Bigyan kita ng kaunting pera para makabili ka ng bagay. Hindi kami mga pulubi. Ay naku, pera na walang hirap. Ayaw pa ngang marumi. Suwen. Suwen. Talaga namang Suwen ka. Ito ang sinasabi mong si Swen. Wang Kai, paano nangyari ito? Sino ang nagpasakit sa iyo? Si Yang Gilan ang may gawa nito. Dalhin mo ako sa kanya.
Paano ka nagmaneho? Napakadelikado. Bakit mo hinaharangan ang sasakyan ko? Yang Gilan, tapos na ang magandang buhay mo. Oh, ikaw pala si Yang Gilan. Hindi ko pa nakikita ang taong ito sa nakaraang buhay ko. Parang si San Mei. Tama nga. Hindi mapanuri. Suwang teksto. Siya iyon. Dahil sa kanya, ganito na ako. Alam mo ba kung sino ako? Oh, ikaw nga ang kabit, di ba? Kami ay tunay na nagmamahalan. Ako ang pinaka-pinaka. Humahanga ako sa ganitong mga walang hiya na tao na nakikialam sa pamilya ng iba at parang walang pakialam. Si Swen, itong babae, ay ganyan talaga kung makapagsalita. Napakapangit. Wang Kei, hindi ka talaga madali noon na makasama ang ganitong walang kaalaman na babae. Sa buhay, talagang nahirapan ka. Kumakain ako sa pamamagitan ng paggawa ng malinis na trabaho, hindi tulad ng ibang mga kabit, nakadamit na parang tao pero parang aso. Tama na, hindi ito gawa ng tao. Sino ang minumura mo? Anong gusto mong mangyari? Gusto mo bang makipag-away? Sasapukin kita. Huwag mo nang ituloy. Anong ginagawa, Yang Gilan? Kung nagpakita ka lang ng ilang taon ng mas maaga, hindi kita magdudusa ng ganito. Talagang gusto kitang hatiin sa gitna. Ang barbaro mo talaga. Hindi kita palalampasin. Alam mo ba kung sino siya? Kilala ni Suen siya. Hindi mo ako kayang hamakin. Tawagin ang tao. Mga kasama sa seguridad, bilisan nyo. Anong nangyayari? Huwag magalit, dahan-dahan lang. Ay naku, tatlo sila na nakapaligid sa akin. Nakatagilid sa isang matandang babae. Tatlo laban sa isa. Tita, ayos ka lang ba? Ay, nahihilo ako. May kabag ako. Nagpapanggap ka lang. Nagpapanggap talaga siya. Tita, gusto mo bang pumunta sa ospital? Pagdating sa pag-aangkop, malayo pa ang nararating mo. Swerte ko talaga. Bingi kayo. Siya yung mababang magsasaka. Ang unang umatake. Mag-ingat sa salita mo. Ang manggagawa ang pinakamapagpahalaga. Bakit mo hinahati-hati ang tao? Sa iba't ibang antas. Nakikita kong ikaw ay hindi marunong rumespeto sa tao. Karapat dapat kang mapalo. Maniwala ka o hindi, ireklamo kita. Anong ginagawa mo? Hindi pa nagsasalita ang lolo ng mga manggagawa. Paano ka makakapag-utos dito? Anong klaseng mundo ito? Pinagpapalo ang mga manggagawa at magsasaka. At sinisigawan pa na pangit. Hindi namin kayang harapin ito. Ikaw pa ang nagpi-play. Maniwala ka man o hindi, dadalhin ka namin sa pulisya. Tita, anong sa tingin mo ang nararapat? Magbayad ka. 500. Kumuha ka ng pera agad. Pumunta ka kumuha ng pera. Itong matandang ito, nagpabasektomy na siya 2 taon na ang nakalipas. Wala kang makukuha. Nagsasalita ka ng kalokohan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Huwag mong sirain ang mga bagay na ibinibigay sa akin. Sino ang lumilipat ng bahay ng maaga? Oy, Yang Gilan. Oy, maaga akong nakita ka. Mas mabuti pang lumabas ako at makapagsalubong ng dumi ng aso. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nandito ako para sabihin sa iyo ang 2 bagay. Una, ang pamilya Wen ay magiging mga kapitbahay mo na. Pangalawa naman, ikakasal na ang pangalawa. Sino bang bulag para piliin siya? Sa ilalim ng aking pamumuno, ang pamilya Wen ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa inyo. Aabala ka bang dumaan at tingnan? Sige, okay lang. Naghihintay ako sa'yo. Umiti ka ng napakatamis. Parang bulaklak. Pwe. Kamusta? Yang Gilan. Ikaw, pangalawa. Lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ng pamilya namin, si Swen. 4 na mesa ng handaan. Hindi man lang siya makasali. Mas maliit pa nga ang daliri niya. Ngayon, ang pangalawa ay may magandang kinabukasan. Pinakasalan niya ay isang tao. Siya ay anak ng Sekretaryo Lee. Tanggap na siya. Ilipat siya sa Supply and Marketing Community para magtrabaho. Pagkatapos ay tataas ang posisyon niya. Anak ng Sekretaryo Lee. Di ba, 7 buwan ng buntis? Ay naku, pangalawa. Ang galing mo na. Diretsong naging ama. Ilang hakbang ang nalampasan mo. Naiinggit ka lang talaga. Sa araw ng kasal namin sa araw na iyon, dapat talaga pupunta ka. Hinihintay namin dumating ang mga bisita. Saka namin ilalabas ang pagkain. Ay, nakita mo ba? Kasalan namin to. Malaki. Sino ang makakatapat sa'yo? Bili isang, libre isa. Ay, ito ang asawa ng bunso. Tunay ng magkakapatid. Amoy ng maliit na bahay at tagapaglingkod. Ikaw, may karanasan ka na sa pakikipag-ugnayan sa babae. Sige, kunin mo na si boss. Ayusin na ang kasal. Mamaya makikita mo ang resulta. Kagawad Lee. Yang Gilan. Nakatakda na ang kwota para sa AIDS of Xinjiang. Hindi ka lang marunong makipag-away at mangutya. Pumunta roon para magmingning at magpasiklab. Pinadala ako ng pabrika para tumulong sa border. Iba ang ginagawa mo. Kung ayaw mong magtrabaho, hindi mo lang mapapanatili ang trabaho. Pati na ang iyong pensyon.
Ang nanay ng asawa ko ay isang matandang kasapi. Inilaan niya ang kanyang kabataan at pawis. Ganyan mo siya tratuhin. Ito ay plano ng organisasyon. Hindi ka dapat makialam. Kaya mong ipagkait ang pensyon ng aking biyenan. Araw-araw akong pupunta sa bahay mo para magreklamo. Maliwanag na gusto mo akong saktan. Ikaw ang nagsabi niyan. Yang Gilan, tatanungin kita, gusto mo bang pumunta o hindi? Sige, sabihin mo. Pumunta ka sa lola mo. Ayaw ko na sa trabahong ito. Ma, pag-isipan mo. Hindi madaling trabaho ito. Sayang naman kung mawawala ito. Nga, sa ilang taon pa, mawawala na rin ang tinatawag na matibay na trabaho. Bakit ka pa magpapakahirap? Yung maliit na kita kada buwan, hindi ko na pinapahalagahan. CJ, huwag kang magsisisi. Hindi ako magsisisi. Kita ng pabrika. Hindi kasing ganda ng isang taon ang isang taon. Gaano pa katagal tatagal ang matibay na trabaho? Nais naming mamuhay ng maganda. Kaya kailangan nating maraming pagpipilian. Pero, hindi ka pa naman gaano katanda. Wala nang pensyon mo na. Sabi nila yung bahay natin. Malapit ng Irene. Si Section Chief Lee. Baka ang sweldo niya noong isang taon ay hindi pa kasing kita ko isang buwan. Mas malaki pa nga ang kinikita ko. Na kahit na umalis ako, ang buhay ko ay sobrang ganda. Talagang bulag ang langit kung ganito. Kainin ka hanggang sa mawala ang lahi ng pamilya mo. Wang Kai, ayos. Narito na. Ibigay ang saa para sa buntis na ito. Sa asawa ng bunso. Ayos. Bodong babae. Ang ganda ng bagay na ito para sa ibang tao. Parang nababaliw ka na. Ikaw, pangalawa. Ito ay saa para sa mga buntis. Para sa asawa mo. Sige, maayos lang. Ibubuhos ko na ito sa iyo. Ayos na. Masakit ang tiyan ko. Anong nangyari? Dalhin mo ako sa ospital. Anong nangyari? Masakit ang tiyan ko. Ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Anong nangyari dito? Tulungan niyo ako. Tatay. Siya. Siguradong hindi mo kayang makita na mas maganda ang buhay namin kaysa sa iyo. Kaya sinadya mong maglagay ng lason. Ayos ka, Yang Gilan. Kailangan mong managot sa insidenteng ito. Anong mata mo? Nakikita mo, nilagyan ko ng lason. Hindi pa nalilinaw ang mga pangyayari. Walang sinuman ang pinapayagang umalis. Hindi mo rin ba naiisip? Sino ang humawak sa tiapot na ito? Malalaman mo sa pagsusuri. Ikaw, matandang pasaway. Hindi ako. Paano ka naman mapagsasangkot sa asawa mo? Wala naman akong ginawang kahit ano. Hindi ko sinabing ikaw, ah. Ha? Pangalawa. Hahampasin kita hanggang sa mapatay. Anong nangyayari? Dalhin na sa ospital. Tara, dahan-dahan. Nakaligtas na ang buntis sa panganib. Kadalasang matatag na ang kalagayan. Salamat, Doktor. Nanay, ayos ka lang ba? Nasaan si Swen? Ay, huwag nang maingay. Umalis na si Swen mo. Sa side ni Section Chief Lee. Huwag ka nang sumigaw, pwede ba? Ikaw ang may kasalanan. Sabi ng doktor, sa susunod na buhay mo, malamang ay sa kama ka na lang. Huwag mong kunin ang pera ko. Iyan ang pera ko. Hindi mo na ito kailangan sa hinaharap. Boss, gusto kong uminom ng tubig. Pakibuhos nga ako ng tubig. Mamaya tatawagin ko ang nurse. Talagang nauuhaw ako. Gusto ko nang uminom ngayon. Saan ako kukuha ng oras para alagaan ka? Ako ang tatay mo. Noong bata ka, nagkasakit ka. Bantay na bantay ako sa iyo buong gabi. Huwag mo nang balikan ang nakaraan, okay? Ang tungkulin mo ngayon ay magpagaling ng mabuti. Huwag ka nang mag-abala sa iba. Bakit ganyan ka sa tatay mo? Ay naku. Tingnan mo. Aalis ako para tawagan ang nurse. Huwag mong kunin ang relo ko. Sa susunod, hindi mo na ito magugustuhan. Boss. Bumalik ka na, boss. Anong kasalanan ang nagawa ko sa buhay ko? Isang lagok pa. Nanay, hindi ko na talaga kaya uminom. Kung gusto mong uminom, bukas, gagawa ulit si nanay para sa'yo. Ay. Shen Ershu. Huwag mo nang isipin yan. Ito ay para kay Xiao Sui. Na espesyal na nilaga. Wala kang bahagi dito. Nahanap ko na si Biyuda Sun. Sa anumang kaso, kailangan mo nang makulong. Turuan mo si Angela ng leksyon para sa akin. Lahat ng pera ay sa iyo. Kailangan mong tumakas. Hindi ako katulad ninyo.
Ngumiti ka ng matamis. Ito ay para sa balo ni Son. Ang pangunahing tala ng transaksyon. Mag-alala ka. Napakagandang binigay mong. Sanggunian ngayon. Dumating ako para dito. Para linisin ang black market. Nanay. Hala. Nanay. Hala na. Hinuli si Xiao Sui. Sabi ng mga hold-upper, gusto kanilang makausap. Ha? 5 segundo. 3, 2, 1. Hey, itigil mo. Binata, huwag kang magpadalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang maging ekstremista. Ibigay mo ang mga talaan. Kung hindi, babombahin ko ang lugar na ito. Pwede naman ganito. Hawak mo ako. Huwag kang magpapakita ng kalokohan. Ibigay mo ang katotohanan. Huwag kang magpadalos-dalos. May ibibigay ko sa iyo ang katotohanan. Pero, siguraduhin mong ligtas siya. Tanggapin mo. Ay naku. Ay naku, Diyos ko. Sino ba? Anong nangyari? Sobrang puwersa kanina. Nadiskaril ang likod ko. Akala mo bata ka pa rin, ha? Totoo nang matanda na ako. Kumpara noon, kaya kong labanan mag-isa ang 3. O hindi, 5 tao. Sige na, magyabang ka pa. Pero kanina nung nakita kita, parang dati pa rin. Mabilis pa rin ang galaw mo. Iyon ay, sa bahay at labas, binubuhat at binibigkis. Kasama ang pag-aalaga sa mga anak, at pag-aalaga sa trabaho. Kung wala kang lakas, paano ka makakatagal? Baka magkasama na lang tayo. Ang damdamin ay maaaring unti-unting linangin. Pareho pa rin ang paraan ng pagtatago ng pera. Boss, dalhin mo ako sa ospital. Tatanungin kita ulit. Saan na ang mga tala ng black market? Nasaan na ba talaga? Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Paano mo ako magagawa ng ganito? Tayo ay wala ng utang na loob sa isa't isa. Kung hindi ka pa rin kapakipakinabang, bakit ko pa ikay pananatiliin hanggang ngayon? Talagang bulag ako. Para sa iyo, iniwan ko si Gilan. Magsabi ka na ng totoo. O kaya ay magpakatatag ka na lang. Nangangarap ka. Boss, tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Ibigay mo ang mga libro ng black market. Marahil, maaari pa kitang tulungan na tumawag ng doktor. Walang paraan. Malapit na ang oras. Baka mahuli tayo sa sasakyan. Tara na. Ako ang tatay mo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ang mga anak ay para sa pagtanda. Talagang katawa-tawa. Umalis na dito. Ligtas na tayo kapag umalis tayo. Wala na kayong pagkakataon. Arestuhin niyo siya. Arte. 6 Xiaofen. Bigyan mo ako ng isang damit. 6 Xiaofen. 6 Xiaofen. Nanay, bakit ka nandito? Anong nangyari sa binti mo? Naglilingkod sa tatay ko. Hindi ko napansin. Nadapa ako. Matanda ka na. Kaya hindi na dapat magpakatigas. Nanay, sabi niyo, bakit tayo nagkaanak? Ang panganay para sa trabaho ko. Ang pangalawa, para sa ipon ko. Ang pangatlo gusto ng hiwalay na tahanan. Ito ang pang-4. Kailangan nilang kumain, umiiyak sila. Parang may utang ako sa kanila. Habang buhay. Hindi ko na mababayaran. Sobrang naiinggit ako sa iyo. Habang buhay. Hindi umaasa sa iba. Hindi humihingi ng tulong. Huwag magpasakop sa galaw ng mukha ng anak. Hindi tayo mga kabayo o baka ng mga anak natin. Dahil dito, saan man. Ang nakukuha nila hindi pag-unawa, kundi paglapit ng husto. Kailangan tayong magkaroon ng sariling opinyon. Kailangan nating magtagumpay sa sariling negosyo para magawa natin. Tumayo ka ng tuwid. Mabuhay ng maayos. Nanay, kapag gumaling na ang mga binti ko, susunod ako sa inyo. Makikipagtulungan ako sa inyo. Nagsalita na tayo. Sama-sama tayong gagawa.